Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2181. Actually, wala naman masyado. Mababa ang boses ni Bernard sa ward. Hindi nagsalita si Alvin, bagkus ay pinakinggan niyang mabuti ang pagsasalaysay ni Bernard. Hindi naging madali para kay Bernard ang pagbuka ng kanyang bibig, at natural na ayaw ni Alvin na makita siyang huminto sa pagsasalita dahil sa kanyang pabaya. Mga 15 taon na ang nakararaan. Noon, hindi ako mas matanda sa iyo, at naglilingkod din ako sa hukbo. Patuloy ni Bernard na punong-puno ng alaala ang mukha. Siyempre, bakas din ng sakit at panghihinayang. Special Force ang team na kinabibilangan ko. Very skilled ang lahat ng kasama dito. Shooting man, fighting, o spaceship piloting, lahat sila ay napakagaling. Maswerte ako at naging miyembro ako nito. At saka, naging class monitor ako noong second year pagkatapos kong sumali. Ang officer sa camp na ito na pinag-uusapan mo ngayon ay miyembro ng klase ko noon. Biglang napuno ng paghanga ang puso ni Alvin kay Bernard. Bagaman hindi ipinakilala ni Bernard ng detalyado ang sitwasyon ng kanyang koponan, naisip ni Alvin kung gaano kalakas ang koponan at kung gaano kalakas ang mga tao sa loob nito. Hindi naging madali para kay Bernard na maging class monitor sa ikalawang taon ng pagsali sa team. Ang kanyang kakayahan ay natural na napakahusay. Kung ito ay nasa isang ordinaryong koponan, ang pagiging isang monitor ng klase ay hindi isang malaking bagay. Ang ilang mga tao ay may katamtamang kakayahan pa nga, basta may sapat na karanasan, maaari rin silang maging monitor ng klase. Gayunpaman, ito ay naiiba sa espesyal na puwersa. Bagamat wala si Alvin, narinig niya ito. Ang koponan sa kampo na kinaroroonan niya ngayon ay ang prototype din ng espesyal na puwersa. Sa makatuwid, natural na alam ni Alvin ang tungkol sa espesyal na puwersa. Sa espesyal na puwersa, ang mga maaaring maging opisyal, kahit ang pinakamababang opisyal, ay kailangang magkaroon ng kakayahang kumbansihin ang mga tao. Ang mga walang kakayahan, kahit na matagal na sila sa hukbo at maraming karanasan, ay hindi maaaring maging isang opisyal, kahit na ang pinakamababang posisyon ng isang monitor ng klase. Ito ay dahil sa espesyal na puwersa, lahat ay nagsalita batay sa kanilang kakayahan. Ilang taon ka man sa hukbo, ang malakas ay maaari pa ring maging opisyal kahit nakakapasok pa lang nila sa koponan. Ang mga walang kakayahan, o sa halip, ang mga may kakayahan ngunit hindi namumukod-tangi, ay maaari lamang magpatuloy na maging isang sundalo kahit na sila ay nasa hukbo ng higit sa 10 taon. Walang paraan na maaari silang maging isang opisyal, kahit isang monitor ng klase. Kaya naman, naging class monitor si Bernard sa ikalawang taon ng pagsali sa Special Force, na sapat na upang ipakita na napakalakas niya. At saka, sa panahong iyon, hindi siya dapat matanda. Isa na siyang squad leader sa Special Force sa murang edad. Ito ay sapat na upang ipakita na ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Malaki ang posibilidad na siya ay maging isang general sa hinaharap at mamumuno sa isang koponan ng mag-isa. Hindi mo ba nakita na isang ordinaryong sundalo sa ilalim ni Bernard noong panahong iyon ang naging pinakamataas na commander sa kampo na ito? Bukod dito, naging general siya. Kung walang mga aksidente, ang kinabukasan ni Bernard ay dapat na mas maliwanag kaysa sa kanya, at hindi siya dapat narito bilang isang sundalo sa kusina. Kaya naman sa loob-loob ni Alvin ay mas natitiyak niyang may nangyari na kay Bernard. Kung hindi, hindi siya magiging ganito ngayon. Gayunpaman, bagamat may mga hula siya sa kanyang puso, hindi nagtanong si Alvin. Alam niyang magpapatuloy sa pagsasalita si Bernard. Sa oras na ito, ang kailangan niyang gawin ay makinig ng mabuti kay Bernard at huwag istorbohin. Ang aming unit ay karaniwang nagsasagawa ng ilang napakahirap na misyon, at lahat ng mga tao sa aming klase ay nakatanggap ng maraming papuri dahil sa maraming natitirang mga misyon. Nagpatuloy si Bernard. Then, he said in a self-deprecating and pained tone, "It is precisely because our class has finished so many missions that we have a great reputation in the entire army. That was why that mission was assigned to US. Of course, it was also because we took the initiative to fight for it." Anong misyon? Hindi maiwasang magtanong ni Alvin.
Gayunpaman, pagkatapos magtanong, nagsisi siya ng kaunti. Natatakot siyang mapahamak si Bernard dahil sa mga sinabi nito. Sa kabutihang palad, hindi ito pinansin ni Bernard. Sa halip, nagpatuloy siya, noong panahong iyon, ang sigalot sa pagitan ng Blazing Wind Nation at ng Fengli Nation sa hangganan ay lalong lumalala. Sa huli, humantong ito sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Nakikilos ang buong hukbo ng bansa. Dahil tayo ay mga espesyal na puwersa, hindi tayo masyadong kapakipakinabang sa larangan ng digmaan. Bukod dito, ang mga nakatataas ay nais na protektahan tayo, kaya't hindi sila nagpadala sa ating mga pagkatalo. Gayunpaman, sa oras na iyon, ako ay bata pa at mapusok at nadama na hindi ko dapat palampasin ang digmaang ito. Ang isang tao ay dapat kumita ng mga merito sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, hindi kami pinayagan ng mga nakatataas na pumunta sa front line. Nakaramdam ako ng hindi komportable at nadama na ang mga nakatataas ay minamaliit ng tingin sa amin. Kaya't ako ay nagkusa na mag-apply upang pumunta sa mga pinunong ito. Sa bandang huli ay tinanggihan ako. Mission was just right for us to carry out. In addition, I took the initiative to apply many times, so the higher-ups gave this mission to us. At ang misyon na ito ay upang patayin ang frontline commander ng hukbo ng Blazing Wind Nation. Sabi ni Bernard na may excitement sa mukha. Tila ini-imagine niya ang kanyang sarili na pinamumunuan ang kanyang mga tauhan upang isakatuparan ang mahirap na misyon na ito. Patayin ang frontline commander ng kalaban. Bahagyang napabulala si Alvin. Napakahirap talaga ng misyon na ito. Dapat malaman ng isang tao na ang gayong tao ay magkakaroon ng maraming gwardya sa paligid niya kahit na sa normal na panahon, lalo pa sa panahon ng digmaan. Siguradong maraming magbabantay sa paligid niya. Sa makatuwid, ganap na posible na isipin kung gaano kahirap ang misyong ito. Tama, it was to assassinate the enemy's frontline commander. Sinabi ni Bernard, sa katunayan, pagkatapos sumiklab ang digmaan, ang magkabilang panig ay hindi napigilan ang pagpatay sa mga commander ng kabilang panig. Gayunpaman, ang mga target na kanilang pinuntirya ay hindi masyadong mataas na antas dahil alam ng lahat kung gaano kahirap na patayin ang mga matataas na commander ng kabilang panig sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Hindi ito gaanong naiiba sa pagpapakamatay. Kung gayon, bakit lumitaw ang misyon na ito? Tanong ni Alvin. Iyon ay dahil ang ating Fengli Nation ay wala sa magandang sitwasyon noong panahong iyon. Bagamat tayo ay nasa isang pagkapatas sa kalaban sa larangan ng digmaan, ang domestic pressure ay napakalakas. May mga tao pa nga na may lihim na motibo na gustong samantalahin ang pagkakataong mag-alsa. Kaya't ang mga nakatataas sa bansa ay nais na wakasan ang digmaan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, walang sinuman ang gustong sumuko, kaya't wala silang gustong sumuko. Ang lahat ay pumatay sa mga nakatataas ng Blazing Wind Nation upang wakasan ang digmaan sa lalong madaling panahon, sabi ni Bernard. At ang misyon na tinanggap ng aming klase ay patayin ang frontline commander ng kalaban. Sabi ni Bernard, at dahil din sa misyon na ito kaya nawala ang ilan sa aking mga kapatid. Speaking of this, baka sa mukha ni Bernard ang sakit. Hindi naman masyadong nagulat si Alvin dito. Ang misyon na ito ay halatang napakahirap at mapanganib. Totoong-totoo rin na may mga mamamatay. Gayunpaman, nakikita rin ni Alvin na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang binitawan ni Bernard ang bagay na ito. Baka sinisisi niya ang sarili niya dahil kitang-kita ni Alvin sa mga mata niya ang pagsisisi sa sarili. Nagtagumpay ka ba sa huli? Tanong ni Alvin. Sa katunayan, nahulaan niya na dapat na magtagumpay si Bernard at ang iba pa dahil narinig din niya ang tungkol sa digmaang ito. Bagamat bata pa siya noong panahong iyon, pagkatapos niyang lumaki, marami siyang narinig na balita tungkol sa digmaang ito mula sa ibang mga mapagkukunan. Walang huling nagwagi sa digmaang ito. Sa orihinal, ang Blazing Wind Nation ay may tiyak na kalamangan. Gayunpaman, bigla silang umatras mamaya. Hindi alam ng mga ordinaryong tao ang dahilan noon. Maya-maya lang ay kumalat ang balita na ang frontline commander ng Blazing Wind Nation ay biglang nagkasakit at namatay. Upang matiyak na hindi magkakaroon ng kaguluhan sa hukbo, agad na nagpasya ang Blazing Wind Nation na pansamantalang bawiin ang kanilang mga tropa. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na commander sa frontline ay mayroon pa ring maraming kapangyarihan at prestihiyo sa bansang nagliliyab na hangin.
Ang kanyang biglaang pagkamatay ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa hukbo ng bansang nagliliyab ng hangin at maging sa opisyal. Bilang karagdagan, ang Blazing Wind Country ay may kaunting kalamangan sa oras na iyon. Gayunpaman, upang ganap na manalo sa digmaan, ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa magdamag. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan nilang umatras mamaya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang pagsasalaysay ni Bernard, nahulaan ni Arvin na ang pinakamataas na commander ng frontline ng Fiery Wind Nation ay hindi namatay sa sakit. Sa halip, malaki ang posibilidad na siya ay pinatay ni Bernard at ng iba pa. Sure enough, pagkatapos marinig ang tanong ni Alvin, may pagmamalaki sa mukha ni Bernard. Oo naman, ang aming klase ay ang pinakamahusay sa buong Blazing Wind Nation. Siyempre, natapos namin ang misyon sa huli. Panipi. Halatang kahit hanggang ngayon ay ipinagmamalaki ni Bernard ang klaseng iyon. Nang magsalita siya tungkol sa klase na iyon, puno siya ng pagmamalaki. Gayunpaman, ang mapagmataas na ekspresyon sa mukha ni Bernard ay agad ding nawala. Agad na lumitaw ang masakit na ekspresyon sa mukha niya. Gayunpaman, bagamat natapos namin ang misyon, nagbayad din kami ng napakalaking halaga. Originally, may 10 tao sa aming klase, kasama ako. Gayunpaman, sa huli, 4 lang kaming nakabalik ng ligtas. Isa sa kanila ang malubhang na sugatan, na nagresulta sa isang kapansanan. Pagkabalik, umalis siya sa hukbo. Napatingin si Alvin kay Bernard na may simpatya. Makikitang napakaganda ng ugnayan ng mga tao sa kanilang klase. Kung hindi, hindi magiging malungkot si Bernard. Tunay ngang napakasakit na makitang namamatay ang kasamahan sa harap ng mga mata. Kabanata 2182. Malaki ang epekto ng pangyayaring ito kay Bernard. Kaya't pagkatapos ng maraming taon, sa tuwing naiisip niya ito, nararamdaman pa rin niya ang sakit at hinanakit. This is all my fault, patuloy ni Bernard. Nagpatuloy si Bernard. Puno ng sakit ang mukha niya. Kung hindi ako nagkusa na humiling na lumaban, hindi namin gagawin ang misyon na iyon. Hindi sana namatay ang mga kapatid ko doon. Dahil sa akin ang lahat. Subaybayan, hindi mo ito kasalanan. Pahayag ni Alvin, sa tingin ko, kahit hindi ka nagkusa na humiling, tiyak na gusto ng mga kasama mo na lumahok sa gyera. At saka, bilang isang sundalo, sulit na mamatay sa larangan ng digmaan sa ganoong misyon. Dahil sa kanilang sakripisyo kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan sa loob ng higit 10 taon. Lahat sila ay mga bayani. Mula nang umatras ang Firewind Country, hindi na sila nagsimula ng isa pang digmaan. Sa nakalipas na 10 taon, bagamat laging may alitan sa pagitan ng dalawang bansa, at kahit na maliliit na labanan, hindi kailanman nangyari ang malawakang digmaan. Kaya naman, hindi nagkamali si Alvin nang sabihin niyang ang kapayapaan sa loob ng mahigit 10 taon ay ipinagpalit sa buhay ng mga taong iyon. Bukod dito, ang mga taong iyon ay pawang mga espesyal na puwersang sundalo. Sila ay makapangyarihan at likas na may mataas na hangarin. Kung hindi comfortable si Bernard dahil hindi siya makakasali sa digmaan, tiyak na ganoon din ang iniisip ng iba. Malinaw, hindi lahat ay maaaring tanggapin na ang lahat ng mga tropa ay lumahok sa digmaan habang sila ay nakamasid sa gilid na parang walang nangyari. Kaya naman, kahit na hindi nagkusa si Bernard na humiling na lumaban, hahayaan na sana siya ng kanyang mga nasasakupan. Hindi sila handa na maging isang manunood sa ganoong mahalagang sandali. Ngunit, ang kanilang pagkamatay ay may malaking kinalaman sa akin pagkatapos ng lahat, sabi ni Bernard. Ito rin ang kanyang pag-aalala sa loob ng maraming taon. Bagamat natapos na nila ang misyon, nakita nila sa kanilang mga mata na namatay sa harapan niya ang mga kasama nilang namuhay at nagsanay. Hindi ito matanggap ni Bernard saglit at nagsisisi sa pagtupad sa misyong iyon. Pagkabalik ko sa misyon na iyon, nagkusa akong umatras sa mga espesyal na puwersa. Nasaraan ng loob ako at gusto ko nang magretiro at umuwi. Pero hindi ito pinayagan ng mga nakatataas, kaya naging kusinero ako. Madaling harapin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat casual na sinabi ni Bernard, nakikita ni Arvin na hindi binitawan ni Bernard ang bagay na ito pagkatapos ng maraming taon. Siya ay tila nakaka-relax. Ngunit mayroong maraming psikolohikal na pasanin. Bukod dito, si Bernard ay isa ring bayani noong nakaraan. Ngayong bigla siyang naging sundalo ng cookhouse, nakonsensya at hindi napagkasundo si Bernard sa kanyang puso.
Gayunpaman, sa pag-iisip sa kanyang namatay na mga kasamahan, noon pa man ay handa siyang maging isang sundalo sa pagluluto. Class leader, sayang ang talent mo maging sundalo ng cookhouse. Sabi ni Alvin, I think your comrades definitely don't want to see you so dispirited. Tsaka sayang naman kung hindi mo gagamitin ang kakayahan mo. Hindi masamang maging opisyal at turuan ang mga taong nasa ilalim mo. Hindi naman siya binibiro ni Alvin. Sa lahat ng oras na ito, natututo siya kay Bernard, kaya alam niya ang mga kakayahan ni Bernard. Kaya naman, naramdaman niyang nakakaawa ang sitwasyon ngayon ni Bernard. Sayang lang ang mga kakayahan ni Bernard na nasayang ng ganito. I'm very satisfied with my current life, ani Bernard. Hindi nagsinungaling si Bernard kay Arvin. Sa simula, talagang ayaw niyang maging sundalo ng cookhouse. Kahit na siya ang gustong maging sundalo ng cookhouse, marami pa rin siyang ayaw sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkaraan ng maraming taon, nasanay na siya sa ganitong uri ng buhay at dahan-daang nagustuhan ito. Pakiramdam niya ay hindi masama ang pagiging sundalo ng cookhouse. Kung may ayaw man, unti-unting naglaho ang hindi pagnanais na ito matapos makita si Arvin. Natural na ayaw ni Bernard na may baon ng ganito ang mga kasanayang natutunan niya. Matapos makita si Arvin, natagpuan niya ang kanyang layunin, iyon ay ang ituro ang lahat ng natutunan niya kay Arvin. Sa ganitong paraan, hindi siya makakaramdam ng anumang ayaw sa kanyang puso. Kung tungkol sa katanyagan at kapalaran, maaaring naisip niya ito ilang taon na ang nakalilipas, o kahit na naging masigasig tungkol dito. Gayunpaman, wala na siyang ganoong iniisip ngayon. Gusto pa sana siyang kumbansihin ni Alvin, pero halatang nakapagdesisyon na si Bernard. Higit pa rito, kapag nakapagdesisyon na siya, hindi lang sinuman ang maaaring magbago ng isip. Naiisip din ni Alvin na maraming beses nang kinukumbinsi ng Supreme Commander ng kampo na ito si Bernard sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi pa rin ito nagtagumpay. Kahit na subukan niyang kumbansihin siya ngayon, wala itong epekto. Hindi mo na kailangang pag-usapan ang bagay na ito. Nakapagdesisyon na ako. Nag-wave ng kamay si Bernard at sinabing. Pagkatapos, isang maalalahang tingin ang lumitaw sa kanyang mukha, at sinabi niya, tungkol sa sinabi mo kanina, ang dalawang aksyon ba ng Fiery Wind Country ay talagang may kaugnayan sa akin. Ito rin ang dahilan kung bakit handang sabihin ni Bernard kay Arvin ang kanyang nakaraan. Hindi kasi niya alam kung bakit pumunta rito ang mga taong iyon mula sa Blazing Wind Nation. Nang sabihin ni Arvin na baka may kinalaman sa kanya ang usaping ito, nagkaroon din ng ganitong haka-haka si Bernard. Kaya naman nagkusa siyang sabihin kay Arvin ang kanyang nakaraan. Gayunpaman, alam ni Alvin na siya ay gumagawa lamang ng isang ligaw na hula. Ito ay higit sa lahat dahil hindi niya alam ang tiyak na pagkakakilanlan ni Bernard. Kaya naman niya sinabi iyon. Bukod dito, nais din niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang malaman ang higit pa tungkol kay Bernard. Kaya naman nagkusa siyang isangkot si Bernard sa usaping ito. Gayunpaman, ang hindi alam ni na Alvin at Bernard ay ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country ay hindi dumating para kay Bernard, ngunit para kay Alvin. To be exact, kinuha nila ang bato sa kamay ni Alvin. Gayunpaman, pareho silang hindi alam ang sitwasyon ngayon dahil hindi pa nila nahuli ng buhay ang mga tao mula sa Fiery Wind Country, kaya hindi nila alam ang layunin ng mga taong iyon dito. Kaya naman, ngayong narinig na niya ang mga salita ni Bernard, medyo nahihiyang sinabi ni Alvin, ito, hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa iyo, class monitor. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Bernard na makakuha ng tiyak na sagot mula kay Alvin dahil hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin siya sa bagay na ito, kaya paano nalaman ni Alvin? Natakot si Alvin na baka sabihin ni Bernard na sinadya niyang kumuha ng impormasyon sa kanya, kaya mabilis niyang sinabi, class monitor, bagamat wala kaming ebidensyang magpapatunay na pupunta sila para sa iyo, kailangan pa rin naming mag-ingat. Noon, pinangunahan mo ang mga tao na patayin ang kanilang Supreme Commander sa front line. Baka nagpadala sila ng mga tao para patayin ka para makaganti. Well, hindi imposible. Tumanggo si Bernard at sinabing, nahulaan na niya ang bagay na ito noon pa man. Bagamat binaliwala na niya ang buhay at kamatayan matapos maranasan ang nangyari noon, ayaw niyang magdawat ng iba dahil sa sarili niya. Noon, ito ay dahil siya ay masyadong mahilig makipagdigma at nagkusa na lumaban, na humantong sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan.
Palagi niya itong iniisip. After so many years, hindi pa rin siya makaget over. Paano siya magiging handa na makita ang iba na nadedawat dahil sa kanya? At ngayong gabi, kung hindi siya kumilos sa oras, at kung walang paraan ng pagliligtas buhay si Alvin, baka patay na si Alvin ngayon. Kung ganoon ang kaso, malamang na mamatay si Bernard sa guilt. At ngayon, ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country ay nakatakas, kaya mahirap sabihin kung hindi na sila babalik. Kung talagang dumating sila para patayin siya, hindi sila susuko ng ganoon kadali. Sa napakaikling panahon, nakapaglansad na sila ng 2 pag-atake, na sapat na upang patunayan ang puntong ito. Sa susunod na dumating sila, kung makasakit sila ng iba, si Bernard pa rin ang makonsensya. But so many years have passed. Kung gusto nilang maghayganti, bakit sila maghihintay ng matagal? Nagdududang sabi ni Bernard. Kahit na ang kanilang mga aksyon noon ay pinananatiling lihim, naniniwala siya na sa kakayahan ng mga nakatataas sa Fiery Wind Country, hindi magiging mahirap para sa kanila na imbestigahan siya at ang iba pa. Kaya naman, kung nais nilang maghayganti, maaari silang nagpadala ng isang tao na pumatay sa kanya noon. Siya ay nasa bukas, at ang kabilang partido ay nasa dilim. Walang paraan para makatakas siya. Gayunpaman, napakaraming taon na ang lumipas, at ang mga tao mula sa Fiery Wind Country ay hindi nagplanong puntiryahin siya. Ngayong mahigit 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente noon, bakit bigla na lang silang magpapadala sa kanya nang pumatay sa kanya? Hindi ito nagkaroon ng kahulugan. Hindi kaya nawala ang kanilang mga alaala sa lahat ng mga taon na ito at naalala lamang ito kamakailan. Kahit anong isipan niya, parang hindi pwede. Hindi rin moari ni Alvin. Kung tutuusin, kung gusto ng mga tao sa Fiery Wind Country na patayin si Bernard noon, maiintindihan ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Bernard at ang iba pa ang mga nakatataas sa kanilang bansa, at naapektuhan pa ang isang digmaan. Naiintindihan naman nila na gusto nilang patayin si Bernard. Gayunpaman, hindi naman nila ito ginawa noon, kaya bakit ngayon lang nila naisip ang gawin ito? Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan. Medyo nataranta ang dalawa tungkol dito. Siguro, baka hindi nila alam na nandito ka noon, at ngayon lang nalaman. Walang ibang maisip na dahilan si Alvin kaya sinabi niya. Gayunpaman, ito ay hindi makatwiran. Ang pagiging sundalo ni Bernard ay talagang hindi inaasahan ng maraming tao, lalo na ang mga nakatataas sa Fiery Wind Country. Tiyak na hindi nila akalain na ang gayong makapangyarihang tao ay magiging isang sundalo ng cookhouse, kaya hindi nila nalaman ang partikular na lokasyon ni Bernard. Ngayong nalaman na nila, baka may pinadala sila. Siguro, napaisip si Bernard at sinabing, hindi siya masyadong sigurado tungkol dito. Kabanata 2183. Dahil sa awayan sa pagitan ni Bernard at ng Fiery Wind Nation, parehong nagkamali sina Arvin at Bernard tungkol sa pagpasok ng Fiery Wind Nation. Pareho silang gumawa ng maling paghatol sa simula pa lang. Sa makatuwid, ang anumang resulta ng sumusunod na talakayan ay natural na mali rin. Gayunpaman, hindi sila maaaring sisihin para dito. Kahit sino man iyon, malamang hindi nila iuugnay ang bagay na ito kay Arvin. Sa bagay, recruit lang at ulila si Arvin dati. Siya ay isang kuli at walang anumang kondisyon na katumbas ng pagsisikap ng Fiery Wind Nation. Bagamat ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay tila madaling sumalakay sa kampong ito ng 2 beses, tiyak na marami silang mga pagsasaayos. Obviously, hindi sila mag-aaksaya ng sobrang lakas para sa isang walang kwentang tao tulad ni Arvin. Kaya naman, walang mag-uugnay sa bagay na ito kay Arvin. Kahit na alam nila na ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay halatang pinaputukan si Arvin sa field at gusto pa siyang ilayo, walang naghinala. Inisip na lang nila na doon nagte-training si Arvin at nagkataong na-encounter ang pangyayaring ito. Para naman sa mga tao ng Fiery Wind Nation, malamang gusto nilang kunin si Arvin bilang hostage. Ang lahat, pati na si Bernard at maging si Arvin mismo, ay hinding-hindi akalain na ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay dadaan sa napakaraming problema para pumunta rito para lang kay Arvin, isang hindi mahahalata na recruit ng cookhouse. Ang dahilan kung bakit galit at balisa ang pinakamataas na commander sa kampo na ito ay dahil pareho siya ng hula nina Arvin at Bernard. Naramdaman din niya na ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay
2 beses na pumunta sa kanilang kampo para kay Bernard at sa kanyang sarili. Kung tutuusin, isa rin siya sa mga taong tumupad sa misyong iyon. Ngayong 2 beses nang pumunta rito ang mga tao ng Fiery Wind Nation, wala na talaga siyang maisip na ibang dahilan. Sa makatuwid, nais niyang hanapin ang mga taong iyon ng Fiery Wind Nation bago sila muling kumilos. Gusto niyang hulihin sila, o patayin man lang. Gayunpaman, wala siyang ideya. Ang mga taong iyon mula sa Blazing Wind Country ay halatang hindi madaling pakitunguhan. Ang bawat isa sa kanila ay madulas na parang daga. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nahahanap ang kanilang pinagtataguan. Gayunpaman, tulad nina Bernard at Alvin, naramdaman din ng commander na dahil pinupuntirya sila ng mga taong iyon, hindi sila madaling sumuko. Tiyak na darating sila muli. Sa makatuwid, habang inutusan ng komandante ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mga tao mula sa bansang nagliliyab na hangin, pinalakas din niya ang depensa ng kanyang sariling kampo. Kinailangan niyang hulihin silang lahat sa isang iglap nang sila ay dumating muli, at hindi hahayaang makatakas kahit isa. Sa sandaling ito, 5 kilometro na ang layo ng grupo ni Dwayne sa campsite kung saan naroon ang grupo ni Arvin. Nasa isang residential area sila at napakapayapa ng paligid. Walang pinaghihinalaan ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod dito, nakakapagsalita sila ng wika ng Fender Country dahil ipinadala sila upang isagawa ang misyong ito. Umupo si Dwayne sa isang stool at nag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Ang iba naman, ang mga nasugatan ay nagbibigkis ng kanilang mga sugat habang ang mga hindi nasugatan ay nagpapahinga. Kung tutuusin, mas malakas ang mga sundalo sa kampo ni Alvin kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Sa makatuwid, si Dwayne at ang iba ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makatakas sa pagtugis. Sa oras na ito, pansamantalang ligtas ang lahat. Natural, sila ay pagod at nais na magkaroon ng magandang pahinga. Boss, ano ang susunod nating gagawin? Hindi naiwasang tanungin ng isang miyembro ng team si Dwayne. Sa pagkakataong ito ay napatingin din ang iba kay Dwayne. Obviously, gusto nilang makita kung ano ang sasabihin niya. Sa oras na ito, pansamantalang tinalikuran ng lahat ang kanilang mga dating pagkiling at pagmamataas. Naunawaan nilang lahat na sa panahong ito, kung nais nilang matapos ang misyon, kailangan nilang magkaisa. Kung hindi, walang pag-asa para sa kanila na makumplito ang misyon. Ang misyon na ito ay hindi madaling magsimula. Ngayon, 3 tao ang nawalan sila sa kanilang inisyal na probang operation. Bukod dito, 2 sa kanila ang nasugatan. Kasabay nito, inalerto na rin nila ang kalaban. Noong una, gusto lang nilang tingnan, ngunit dahil nakita nila ang target, gumawa sila ng isang hakbang. Ngayon, alam na ng buong kampo ang kanilang pag-iral. Bagamat ligtas silang nakatakas sa pagkakataong ito, tiyak na babantayan ng husto ang kampo. Malamang na mas mahirap para sa kanila na makalusot muli. At lahat sila ay mapagmataas na tao. Natural, ayaw nilang makitang mabaygo ang misyon. Kung nangyari iyon, kahit hindi sila parusahan ni Angus, hindi nila ito kakayanin. Sa makatuwid, gaano man kahirap ang misyon, dapat nilang tapusin ito. At hindi sila tanga. Alam nila na kung hindi sila magkaisa ngayon, mas mababa ang pag-asa na makumplito ang misyon. Kaya naman mas gugustuhin nilang makinig sa utos ni Dwayne ngayon. Napatingin si Dwayne sa team member na nasa harap niya, tapos sa ibang team members na nakatingin sa kanya. Sobrang nasiyahan siya. Bagamat alam niyang ang mga taong ito ay pansamantalang sumusunod sa kanya upang matapos ang misyon, labis na nasisiyahan si Dwayne dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay ang mga trump card ng kani-kanilang mga koponan. Napakaranggal na magkaroon ng napakaraming trump card na nakikinig sa kanyang mga utos. At saka, sigurado si Dwayne na hanggat pinangunahan niya sila para tapusin ang mahirap na misyon na ito, tiyak na hahangaan siya ng mga taong ito. Bukod dito, gagantimpalaan sila ng mga nakatataas at magpapasalamat sa kanya kung magiging matagumpay ang kanilang mga karera. Masayang-masaya siyang natanggap ang kanilang pasasalamat. Kasabay nito, kung matagumpay na matatapos ang misyon na ito, lahat ay gagantimpalaan. Bilang commander ng pangkat na ito, ang kontribusyon ni Dwayne ay tiyak na magiging pinakamalaki, at ang mga benepisyo ay tiyak na ang pinakamalaking. Sa makatuwid, mas gusto ni Dwayne na tapusin ang misyon na ito kaysa sa iba. Ngayong nakita niyang handang talikuran ng lahat ang dati nilang awayan at makipagtulungan sa kanya,
natural na masaya si Dwayne na gawin iyon. Kaya naman, hindi nagpahangin si Dwayne at sinabing, obviously, after tonight's incident, siguradong babantayan ng gusto ang camp na iyon. Mas mahihirapan tayong makalusot ulit. Sabay-sabay na nag-isip ang lahat sa kanilang mga puso. Hindi ba't kalokohan iyon? Sino ang hindi nakakaalam na ang kampo ay magiging mas mahirap pasukin at ang misyon ay magiging mas mahirap? Kung hindi, bakit lahat ay makikinig sa iyo? Gayunpaman, ngayong nagpasya na ang lahat na unahin ang misyon, hindi nila pinabulaanan si Dwayne. Sa halip, nagkunwaring nakikinig silang mabuti. Sobrang nasiyahan si Dwayne sa performance ng kanyang mga pansamantalang subordinate. Nagpakawala siya ng tuyong ubo at nagpatuloy, kaya, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Kalokohan, muling nag-isip ang lahat sa kanilang mga puso. At hindi tulad ng walang ibang paraan, sabi ni Dwayne. Sinabi ni Dwayne, bago kami dumating, hiniling ni General Angus sa kanyang katulong na bigyan kami ng isang ulo. Ang mga pinuno ay sina Cohen at Bill. Isa sa kanila ay kaaway ni Arvin, habang ang isa naman ay kaibigan niya. Kung gusto nating makumplito ang misyon, kailangan nating mag-isip ng paraan mula sa kanila ngayon. Panipi, dati, sa ilalim ng paalala ng kanyang katulong, nais ni Angus na mag-isip ng paraan mula kina Bill at Cohen. Nang maglaon, hiniling niya sa kanyang katulong na ipaalam sa mga miyembro ng koponan na nagsasagawa ng misyon tungkol sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sa oras na iyon, sinabi lamang ng katulong ang pansamantalang pinuno, si Dwayne. Yung iba naman, hindi nila alam. Nalaman lang nila ito matapos marinig ang pagsasalaysay ni Dwayne. Nang makita ang pagtataka sa mga mukha ng iba, labis na ikinatuwa ni Dwayne. Pagkatapos ng lahat, siya ang commander. Bagaman ito ay pansamantala lamang, ang impormasyong natanggap niya at ang awtoridad na nakuha niya ay mas mahusay kaysa sa mga taong ito. Tila pinahahalagahan pa rin siya ni General Angus. Kapag natapos na niya ang misyon sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon siya ng meteoric rise sa hinaharap. Siyempre, ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa makumplito niya ang misyon. Gayunpaman, lubos na kumpiyansa si Dwayne tungkol dito. Bagamat ngayon lang siya nakaranas ng kabiguan, pakiramdam niya hanggat naririto pa siya, tiyak na matatapos ang misyon na ito. Sa oras na ito, hindi mapakali ang ibang miyembro ng team na magselos kay Dwayne. Matapos malaman ang tungkol sa pag-iral ni Bill at Cohen, sila ay lubos na napasigla. Mahusay iyon. Sa 2 taong ito, mas marami kaming ideya, sabi ng isang miyembro ng koponan. Tama na yan. Sabi ng isa pang miyembro ng team. Lalo na ngayon na hindi alam ng target na ang hinahanap natin ay siya, hindi na siya masyadong magiging vigilant. This way, it'll be more convenient for us to carry out the mission. Mukhang may foresight si Leader Dwayne. Kung mahuli ang 2 miyembro ng team na ito, baka nalantad ang bagay na ito. Napakahirap para sa amin na gamitin sina Bill at Cohen. Oo, ang 2 tanga. Marami sa mga miyembro ng pangkat ang nakakita ng pag-asa na makumplito ang misyon. Bawat isa sa kanila ay hindi maramo sa pambabula nila kay Dwayne. Bagamat parang nagbutlag sila, nagsasabi sila ng totoo. Dahil sa pagiging desidido ni Dwayne kaya hindi nalantad ang misyon. Iyon ang dahilan kung bakit maaari silang magpatuloy sa misyong ito. Bakas ang pagmamalaki sa mukha ni Dwayne, ngunit mabilis itong nawala. Alam niyang hindi ito ang oras para maging masaya. Maaari siyang maging masaya hanggat gusto niya pagkatapos makumplito ang misyon. Sige, pag-usapan natin kung paano natin ilalabas ang target, sabi ni Dwayne. Ngayon, kung gusto nilang matapos ang misyon, kailangan nilang akitin si Arvin palabas dahil tiyak na mas mahigpit ang seguridad ng kampo. Sa kampo, nawalan na sila ng pagkakataong kumilos. Naakit lang nila si Arvin. At kinailangan nito sina Bill at Cohen na magkaroon ng solusyon. Agad na nagtipon ang lahat at nagsimulang mag-usap ng solusyon. Ang mga taong ito ay hindi lamang sanay sa martial arts, ngunit hindi rin sila masama sa pukana. Sa oras na ito, hindi sila nagtatangi at nag-iisip ng solusyon ng magkasama. Natural, makakaisip sila ng solusyon. Sa mga oras na ito, hindi alam ni Arvin, na nakahiga pa rin sa ospital, na si Dwayne at ang iba pa ay nagsimulang magplano laban sa kanya ng napakabilis. Kabanata 2184. Maganda ang buhay ni Bill kamakailan.
Bagamat siya ay pagod, siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang buhay. Kung ikukumpara kay Alvin, walang alinlangang mas maswerte si Bill. Noon, hindi siya nalinlang ni Cohen, kaya pumasok siya sa kanyang ideal na hukbo at natutunan ang teknolohiyang nauugnay sa spaceship. Bukod dito, si Bill ay isang taong may mga pangarap. Kaugnay nito, mas ambisyoso pa siya kay Alvin. Siya ay isang tao na hindi kontento sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang pangarap ay makamit ang mga merito ng militar sa larangan ng digmaan sa hinaharap, mabigyan ng opisyal na posisyon, at sa wakas ay maging isang Panginoon sa sarili niyang teritoryo. Sa bagay na ito, halatang mas ambisyosa siya kaysa kay Alvin. Kung tutuusin, noon pa man ay gusto ni Alvin na magkaroon ng sariling spaceship. Si Bill ay hindi isang taong nangangarap lang ng gising. Mula nang pumasok siya sa kampo ng militar, nag-training siya ng husto. Isa pa, iba siya kay Alvin. Kailangang maghanda ng pagkain si Alvin para sa mga sundalo sa kampo araw-araw. Bilang karagdagan, hindi siya sinanay ni Bernard sa simula. Kaya naman, noong unang pumasok si Alvin sa kampo ng militar, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong sundalo ng cookhouse. Si Bill, sa kabilang banda, ay iba. Pumasok siya sa koponan bilang isang ordinaryong sundalo. Higit pa rito, pumasok siya sa kampo ng pagsasanay sa spaceship na may pinakamahusay na mga benepisyo. Kaya naman, mula nang pumasok siya sa kampo, si Bill ay nagsasanay ng husto sa ilalim ng patnubay ng instructor. Bagamat hindi kasing husay ni Alvin ang talento ni Bill, hindi naman ito masama. Bukod pa rito, siya ay napakaseryoso at masipag sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay. Sa makatuwid, ang kanyang kakayahan ay umunlad ng napakabilis. Malinaw, siya ay napakahusay sa maraming mga bagong recruit. Dahil dito, si Bill ay nagustuhan din ng kanyang superior. Naging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Tungkol naman sa matalik niyang kaibigan na si Alvin, labis na nag-aalala si Bill sa kanya. Bagamat magkaibang hukbo ang pinasok nilang dalawa, hindi pa rin sila tumitigil sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Nagpalitan sila ng liham, kaya alam din ni Bill ang sitwasyon ngayon ni Alvin. Originally, dahil kay Cohen, naging cookhouse soldier talaga si Alvin. Nagalit ito kay Bill, ngunit wala siyang magawa. Dahil maaari niyang maging mabuting kaibigan si Alvin, ang kanyang pamilya ay hindi masyadong mabuti. Malinaw, hindi siya maaaring manalo laban kay Cohen. Kaya naman, kahit malungkot at galit siya sa kalagayan ng kanyang mabuting kaibigan, wala siyang magawa. Masusumpa na lang niya na talagang tutulungan niya ang matalik na kaibigan kapag gumawa siya ng pangalan. Siyempre, kailangan niyang turuan ng leksyon si Cohen. Nang maglaon, nang malaman ni Bill mula sa liham na nagsimula na rin si Alvin sa pagsasanay at naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng kanyang pinuno ng squad, tuwang-tuwa siya para kay Alvin. Masaya siya na sa wakas ay makapagsanay na siya tulad ng isang ordinaryong sundalo, kahit na nagsasanay lamang siya sa isang pinuno ng squad sa kusina. Bukod sa tuwa, medyo naawa din si Bill kay Alvin. Kung tutuusin, ang magaling niyang kaibigang ito ay makakapag-training lang sa pinuno ng cooking squad. Gaano kaya ang kakayahan ng isang cooking squad leader? Marahil, ito ay napakalimitado. Bukod dito, kailangan niyang maghanda ng mga pagkain para sa buong kampo araw-araw. Ang oras at lakas na kailangan niyang gugulin sa pagsasanay ay tiyak na hindi marami. Malinaw, hindi alam ni Bill ang partikular na sitwasyon ni Bernard, at hindi masyadong inilarawan ni Alvin si Bernard sa sulat. Kung tutuusin, noong mga panahong iyon, wala pa siyang masyadong alam tungkol kay Bernard. Sinabi lang niya na si Bernard ay napakalakas at maraming alam. Gayunpaman, sa opinyon ni Bill, gaano kalakas si Bernard bilang isang pinuno ng cooking squad? Gaano man siya kalakas, may hangganan ito. At least, hindi talaga siya may kukumpara sa mga instructor nila. Ang dahilan kung bakit naramdaman ni Alvin na makapangyarihan si Bernard ay marahil ay dahil kakapasok lang niya sa kampo at hindi nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa ibang mga instructor. Kaya naman, naramdaman niyang makapangyarihan ang kanyang pinuno ng squad. Dahil sa kaisipang ito, naawa si Bill kay Alvin. Pakiramdam niya kung si Alvin ay katulad niya at nakatanggap ng normal na pagsasanay, tiyak na hindi mababa ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Sayang nga lang kung may kasama siyang cooking squad leader. Siyempre, sundalo lang si Bill ngayon. Gustuhin man niyang tulungan si Alvin ay wala siyang magagawa.
Kaya lang niyang maghintay hanggang magkaroon siya ng awtoridad na tulungan ang kanyang mabuting kaibigan sa hinaharap. Sa araw na ito, si Bill, nakatatapos lang ng pagsasanay, ay bumalik sa barracks kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Bill, may sulat para sa iyo. Sa sandaling ito, sabi sa kanya ng isang kasama. Sige, salamat, nakangiting sabi ni Bill. Dapat sulat na naman ni Alvin. I wonder how he's been recently, naisip ni Bill habang naglalakad papunta sa reception room. Tulad ni Alvin, si Bill ay walang gaanong kaibigan. Hanggang ngayon, ang tanging nakakapagpapanatili ng isang pagkakaibigan at nakikipag-ugnayan sa kanya ay si Alvin. Kaya naman, lubos niyang pinahahalagahan ang pagkakaibigang ito. At ngayon, may sumulat na naman sa kanya. Sa kanyang palagay, hindi ito maaaring maging iba kung hindi si Alvin. Mabilis na natagpuan ni Bill ang liham na naka-address sa kanya sa isang tumpok ng mga liham. Gayunpaman, ang kakaibang pakiramdam niya ay hindi si Alvin ang pirma sa sulat na ito. Ito ay hindi nagpapakilala. Sa madaling salita, ang liham na ito ay hindi ipinadala ni Alvin, kundi ng ibang tao. Kung si Alvin iyon, hindi siya magiging anonymous ngayon. Sino kaya ito? Baka si Peter Hall. Parang hindi naman. Hindi nila alam na nandito ako. Hinawakan ni Bill ang sulat at pinunasan ito sa kanyang kamay. Hindi niya agad binuksan. Sa halip, iniisip niya kung sino ang nagpadala ng liham na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, hindi pa rin niya matukoy kung sino ito. At saka, kung ito ay isang taong kilala niya, hindi siya magiging anonymous. Gayunpaman, matapos hawakan ang manipis na sobra, hindi natakot si Bill na may nakatagong mapanganib na bagay dito. Bukod dito, curious din siya kung sino ang sumulat ng liham na ito sa kanya at tungkol saan ito. Kaya naman, pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan, binuksan ni Bill ang sobra at naghanda na basahin ang nilalaman ng liham. Tama nga, pagkatapos basahin ang nilalaman ng liham, mas sigurado si Bill na ang liham na ito ay hindi isinulat sa kanya ni Alvin, at hindi rin ito isinulat sa kanya ng mga taong kilala niya noong nasa labas siya. Ayon sa sulat, ang sumulat ng sulat ay kasama ni Alvin. Magkaklase silang dalawa. Madalas niyang nakikitang sumusulat si Alvin kay Bill, kaya alam niya ang pag-iral ni Bill at ang kanyang tirahan. At sa pagkakataong ito, nagsulat siya ng liham para pag-usapan ang tungkol kay Alvin, na nag-alala agad kay Bill. As it turned out, ang kampo ni Alvin ay tinambangan ng Fiery Wind Nation. Sa kasamaang palad, malubhang nasugatan si Alvin. Ngayon, ang kanyang pisikal na kondisyon ay napakasama, at mahirap sabihin kung siya ay makakabawi. Bilang mabuting kaibigan at kasamahan ni Alvin na sumulat ng liham, umaasa si Bill na makikita ni Bill si Alvin, hikayatin siya, at pasayahin siya. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang paggaling. Ano? Nasugatan si Alvin. At malubhang nasugatan. Matapos basahin ang sulat, nagulat si Bill. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang laman ng sulat. Sa ilang sandali, siya ay labis na nag-aalala. Kung tutuusin, matalik niyang kaibigan si Alvin. Dahil din sa sobrang pag-aalala niya ay hindi masyadong inisip ni Alvin ang pinagmulan ng liham na ito, at hindi rin siya naghinala sa pagkakakilanlan ng kabilang partido. Sa kanyang opinyon, ang kabilang partido ay dapat na isang taong malapit kay Alvin. Kung hindi, paano malalaman ng kabilang partido ang kanyang pag-iral? Paano niya malalaman ang kanyang address? Gayunpaman, halatang hindi alam ni Bill na ang klase ni Alvin ay mayroon lamang siya at si Bernard, na iba sa ibang mga klase. Kaya naman, maliban kay Bernard, walang kasama si Alvin sa klase. Gayunpaman, ang puso ni Bill ay napuno ng bagay tungkol sa pinsala ni Alvin. Sa ilang sandali, siya ay labis na nag-aalala, kaya paano niya naiisip ang iba pang mga bagay? Sa orihinal, si Alvin, bilang isang sundalo ng cookhouse, ay dapat na mas ligtas kaysa sa kanya, isang kawal ng sasakyang pangkalawakan. Pagkatapos ng lahat, kahit na talagang sumiklab ang isang digmaan, si Bill, ang kawal ng sasakyang pangkalawakan, ay nasa unahan, at ang mga sundalo ng cookhouse sa pangkalahatan ay hindi pupunta sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Bill na habang maayos siya, si Alvin ay malubhang nasugatan. Dahil dito ay labis siyang nag-alala. Hindi, kailangan kong puntahan siya. Agad na nagdesisyon si Bill sa kanyang puso. Ayaw niyang mawala ang best friend niya.
Bagamat naaaliw siya sa pamamagitan ng pagsulat ng isang liham, tiyak na hindi ito kasing ganda ng pakikipagkita sa kanya ng personal. Bukod dito, kung hindi niya ito nakilala, hindi magiging kalmado ang puso ni Bill. Kasabay nito, bagamat panakanak ang nagpalitan ng liham ang dalawa mula nang pumasok sa kampo ng militar, hindi pa sila nagkikita. Sa pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon upang bisitahin si Alvin. Sa pag-iisip nito, mas naging apurado ang pagnanais ni Bill na makita si Alvin. Agad niyang hinanap ang kanyang superior, gustong humingi ng leave. Sa orihinal, kahit na maaaring lumabas si Bill bilang isang recruit, hindi siya. Maaaring umalis ng masyadong mahaba at hindi maaaring humingi ng leave. Gayunpaman, ang kanyang superior ay may magandang impresyon sa kanya, at si Bill ay karaniwang nagsasanay ng mas mahirap kaysa sa iba. Isa pa, pagkatapos niyang marinig ang dahilan ng pag-alis ni Alvin ay mas naunawaan niya ito. So ayun nga ang nangyari. I heard about this not long ago. Masyadong mayabang ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country. Paulit-ulit silang umatake sa kampo namin. Pero, hindi ko inaasahan na masusugatan ang kaibigan mo dahil dito. Buti na lang pumunta ka at tingnan mo. Sabi ng superior ni Bill. Malinaw na nabalitaan din ng superior ni Bill ang tungkol sa insidente sa kampo ni Alvin, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kaibigan ni Bill ang nasugatan. Lalong nag-alala si Bill, na orihinal na nag-aalala kay Alvin, nang mabalitaan niyang alam ng kanyang superior ang tungkol sa bagay na ito. At the same time, hindi na siya naghinala. Matapos pumayag ang superior ni Bill sa kanyang kahilingang umalis, dali-daling inayos ni Bill ang kanyang mga gamit at pumunta sa kampo ni Alvin para bisitahin siya. Kabanata 2185. Boss, lumitaw na ang Bill na iyon. Makalipas ang isang araw, nakita ni Dwayne at ng iba pa si Bill na sumusugod sa kanila sa gilid ng kampo ni Alvin. Si Dwayne at ang iba ay hindi umaalis sa lugar na ito nitong mga nakaraang araw. Bukod sa mga nasugatan na nagpapagaling, ang iba ay gumagala sa paligid ng kampo ni Alvin. Kahit na ang mga tao sa kampo ni Alvin ay naghahanap din ng mga bakas ni Dwayne at ng iba pa, wala pa rin silang nakitang mga palatandaan. Ang mas hindi inaasahan ay hindi lang si Dwayne at ang iba ang hindi nakatakas, kundi sila ay naglibot-libot sa paligid ng kanilang kampo. Maaaring ito ang kaso gaya ng kasabihan, ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Hindi siguro inaasahan ng commander ng kampo ni Alvin na ganoon ka-bold si Dwayne at ang iba pa. Sa kanyang opinyon, si Dwayne at ang iba pa ay nagtatago na parang mga daga sa panahong ito at tiyak na sisikapin ang kanilang makakaya na lumayo sa kanyang paningin. Gayunpaman, hindi niya ito inisip. Nasa ilalim ng kanyang ilong si Dwayne at ang iba pa, at para silang mga anino sa ilalim ng liwanag. Ang liham na ipinadala kay Bill ay hindi isinulat ng kasamahan ni Alvin, kundi ni Dwayne. Bago siya dumating, alam na niya ang pag-iral ni Bill at kung saang kampo siya naroroon. Kaya naman, hindi masyadong mahirap na pumanaw bilang kasama ni Alvin at sumulat ng liham sa kanya. Matapos isulat ang liham, naghintay si Dwayne at ang iba pa sa paligid ng kampo ni Alvin upang bantayan sina Bill at Alvin na maaaring umalis sa kampo. Ito ay talagang malamang. Sa katunayan, hindi sigurado si Dwayne at ang iba pa na tiyak na aalis si Elvin sa campsite. Kung tutuusin, si Elvin ang nasugatan nila sa nakaraang pag-atake, at hindi nila alam kung paano ang mga pinsala ni Elvin. At the same time, posibleng dumating din si Bill para hanapin si Alvin, pero baka hindi umalis si Alvin kahit hindi malala ang mga sugat niya. Kaya naman, ang magagawa na lang ngayon ni Dwayne at ng iba pa ay manalangin na umalis si Alvin sa kampo kasama si Bill. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataong kumilos. At ngayon, matapos masaksihan ang hitsura ng isa sa kanilang mga target na si Bill, habang si Dwayne at ang iba pa ay nasa sabik, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Panay ang tingin nila sa entrance ng campsite kung nasaan si Arvin. Pagkatapos, matyaga silang naghintay na parang mga mangangaso sa pangangaso. Sa di kalayuan, si Bill na kararating lang ay hindi alam na siya ay pinagmamasdan. Pagkarating niya ay ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan sa guard at sinabi ang kanyang pakay sa pagpunta rito. Pumasok ka, pero, huwag kang gumala at tumingin sa paligid. Ibinigay ng gwardya ang pagkakakilanlan kay Bill at pinaalalahanan siya. Oo, sumagot si Bill na may kasamang military silot.
Pagkatapos nito, pumasok si Bill sa kampo ng militar. Gayunpaman, sa kanyang puso, iniisip niya kung ang sundalong iyon ay gumagawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Alam niyang hindi siya maaaring gumala sa kampo ng militar. Kung tutuusin, isa rin siyang sundalo. Hindi na kailangang ipaalala sa kanya. Gayunpaman, nang pumasok si Bill sa kampo, may natuklasan siyang kakaiba. Malinaw na iba ang atmosphere dito. Bukod dito, mas malakas ang aura ng mga sundalong dumadaan kaysa sa mga sundalo sa kanilang kampo. Anong lugar ito? Bakit pakiramdam ko mas malakas pa ang aura ng mga kasama natin dito? Pagtataka ni Bill habang naglalakad. Sa pangkalahatan, sa lahat ng hukbo, ang mga sundalo sa Spaceship Training Unit ay karaniwang ang pinakamahusay na batch. Ang kanilang aura ay natural na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Gayunpaman, sa kampo na ito, nadama ni Bill na ang aura ng mga sundalo dito ay tila hindi mas mababa kaysa sa mga tao sa kanyang kampo. Kung tutuusin ay mas malakas pa ito na ikinagulat niya. Dati, sinabi na rin sa kanya ni Alvin ang tungkol sa kanilang kampo sa sulat, ngunit hindi niya ito masyadong ipinaliwanag. Kung tutuusin, kahit si Alvin ay walang masyadong alam tungkol sa lugar na ito, at hindi rin ito isinasapuso ni Bill. Gayunpaman, pagkatapos makita ito ng sarili niyang mga mata ngayon, nakita ni Bill na hindi pangkaraniwan ang kampong ito. Nagkaroon din ng kaunting paningin si Bill. Bilang karagdagan, siya ay palaging nasa Spaceship Training Unit, kaya ang kanyang paningin ay mas malawak kaysa sa karaniwang tao. Kaya naman, mabilis niyang nadiskubre ang abnormalidad ng lugar na ito at puno rin siya ng curiosity sa team na kinabibilangan ng kanyang matalik na kaibigan. Kasabay nito, naramdaman din ni Bill ang tensyon ng kapaligiran sa campsite. Karagdagan pa, nang paulit-ulit siyang tanungin ng mga gwardya sa pasukan ng campsite, halos nahulaan ni Bill na ang kapaligiran dito ay dapat na nauugnay sa pag-atake na nangyari hindi pa gaanong katagal. Kaya naman, mas nag-alala si Bill sa kanyang mabuting kaibigan. Nakita ni Bill ang kanyang mabuting kaibigan sa ward ng ospital. Pagpasok niya sa ward, nakita niya ang matalik niyang kaibigan na nanunood ng TV habang kumakain ng mansanas. Hindi naman siya mukhang malubhang na sugatan. Alvin, mabait kong kaibigan, okay ka lang? Lumapit si Bill at nagtanong. Bill, bakit ka nandito? Si Alvin, na naiinip at nanunood ng TV para magpalipas ng oras, ay labis na nagulat nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigang si Bill na lumitaw sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan na pupunta talaga dito si Bill. Siyempre, nakatanggap ako ng sulat mula sa mga kasama mo. Lumapit si Bill kay Alvin at sinabing, sabi sa liham, nasugatan ka ng malubha at nasa bingit ng kamatayan, kaya humingi ako ng pahintulot na pumunta dito. Gayunpaman, hindi ka mukhang namamatay. Natural na tuwang-tuwa si Bill nang makitang nasa mabuting kalagayan ang kanyang mabuting kaibigan. Gayunpaman, habang siya ay masaya, siya rin ay labis na naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Malinaw na sinabi sa liham na lubhang mapanganib ang kalagayan ng kanyang matalik na kaibigan at maaari itong mamatay anumang oras, kaya naman nagmamadali siyang sumugod dito. Gayunpaman, kung titignan ang kasalukuyang anyo ni Alvin, bagamat tila nasaktan talaga siya, tiyak na hindi ito kasing seryoso ng sinabi sa sulat. Namamatay. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan, nag-aalinlangan na sinabi ni Alvin, nasugatan ako, ngunit kailan nanganib ang buhay ko. Sino ang nagpakalat ng tsismis na ito? Panipi, yung kasama mo sa iisang klase. Sabi ni Bill, walang pirma sa sulat. Ang sabi lang ay kaklase mo siya. Sabi niya, nanganganib ang buhay mo at maaari kang mamatay anumang oras, kaya humiling siya ng isang tao na puntahan ka at bigyan ka ng lakas ng loob. Naniniwala ka na, ngunuso si Alvin. Kahit nasa point na talaga ako, I should be looking for a doctor. Do you think I'll be fine just because you give me encouragement? Well, pinaghirapan kong puntahan ka, pero hindi mo na-appreciate. Nagkunwaring galit si Bill. Hindi, nagmamadaling sabi ni Alvin. Bagamat pakiramdam niya ay medyo kalokohan ang laman ng sulat ni Bill, tuwang-tuwa pa rin siya nang makita ang matalik na kaibigan. Natural, ayaw niyang magalit ang matalik niyang kaibigan at umalis. Hindi naman talaga galit si Bill. Banibiro lang niya si Alvin. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi nalinang sa isang gabi. Ito ay isang pagkakaibigan ng maraming taon.
At saka, ngayong naisip na niya, medyo kalokohan nga ang mga salita sa sulat. Gaya nga ng sinabi ni Alvin, kung talagang nanganganib ang buhay niya, maghanap siya ng doktor, hindi siya. Kahit nasulatan siya nito at hilingin na puntahan si Alvin, hindi siya magsasabi ng kahit ano para pasiglahin siya. Sa karamihan, ito ay isang pulong, o kahit isang huling pagpupulong. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Bill kay Alvin noong panahong iyon, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Ngayong naisip niya ito, talagang medyo hindi makatwiran. Pakiramdam ni Bill ay pinagtatawanan siya ni Alvin at medyo napahiya. Ang sabi niya, masyadong masama ang kasama mo. Talagang sinumpa ka niya na mamatay. Kasama sa klase ko. Sabi ni Alvin, I just wanted to ask you if you saw wrong. That person is not in our class. Paano ako makakita ng mali? Sabi ni Bill sabay kuha ng sulat sa braso niya at iniabot kay Alvin. Tingnan mo sarili mo. Kinuha ni Alvin ang sulat at mabilis na binasa. Nakita niya na ang sulat ay talagang gaya ng sinabi ni Bill, na sinasabing kasama niya sa klase. Bukod dito, ito nga ay tulad ng sinabi ni Bill, ito ay talagang humiling kay Bill na pasiglahin siya. Labis nitong ikinagulat si Alvin. Pero, sa klase natin, maliban sa akin, ang monitor lang ng klase. Sabi ni Alvin, paano magkakaroon ng kasama? Hindi kaya ipinadala sa iyo ng aking monitor ng klase ang liham na ito? Hindi dapat ganoon. Panipi. Alam ni Alvin kung anong klaseng tao si Bernard. Bagamat siya ay isang taong malamig sa labas ngunit mainit sa loob, at malaki ang naitulong sa kanya, hinding-hindi siya magsusulat ng liham kay Bill, lalo pat gumamit ng kakaibang dahilan. Higit pa rito, kahit na binanggit niya si Bill sa harap ng monitor ng klase, hindi pa niya sinabi kung saang unit siya naroroon. Hindi dapat malaman ng monitor ng klase. Walang iba, natigilan si Bill nang marinig ang sinabi ni Alvin. Hindi niya inaasahan ang ganoong sitwasyon. Dalawa lang tao sa klase mo. Oo, tumango si Alvin at sinabing, medyo special kasi yung character ng class monitor ko, kaya walang ibang tao sa klase namin. At saka, wala masyadong tao sa camp namin. Yung mga yun, hindi naglalakas loob na magsalita ng kalokohan sa harap ng class monitor. Kaya naman, although kaming dalawa lang, it's enough. We're not too busy usually. Hindi alam ni Alvin kung paano ilalarawan ang ugali ni Bernard. Sa huli, magagamit lang niya ang salitang, espesyal, sa pagbubuod. Bagamat hindi ito masyadong tumpak, ito ay sapat na malapit. Talagang espesyal ang klase mo. Hindi nakaimik si Bill. Dalawa lang ang tao sa isang klase noong panahon ng digmaan dahil lahat ng iba sa klase ay namatay. Gayunpaman, hindi ito panahon ng digmaan, at ang klase ni Alvin ay isang ordinaryong klase sa pagluluto. Talagang napaka-espesyal para sa ganoong sitwasyon na mangyari. Kabanata 2186. Kalimutan mo na, hindi mahalaga kung sino ang sumulat ng sulat. Kahit na ito ay isang pagmamalabas, ito ay isang katotohanan na ikaw ay nasugatan. Ikan-away ni Bill ang kanyang kamay. Si Bill ay palaging isang walang malasakit na tao. Kahit exaggerated ang laman ng sulat, nasugatan talaga si Alvin. Kaya naman, hindi niya inisip kung ano ang nangyayari sa sulat at kung sino ang nagpadala nito. Sa kabilang banda, nakasimangot pa rin si Alvin. Iniisip niya ang pinanggalingan ng sulat, ngunit ni Katie Ting ay wala siyang ideya. Una sa lahat, hindi ito maaaring isinulat ng sinuman sa kanyang klase. Kahit talaga sinulat ng class monitor niya, sasabihin niya sana. Pero ngayon, halatang hindi niya ginawa. Kung gayon sino pa kaya ito? Dahil siya ay isang sundalo sa pagluluto, kadalasan ay hindi siya nagsasanay kasama ang iba pang mga sundalo. Bukod pa rito, nandoon si Bernard, na halatang hindi dapat banibiro, sa tabi niya. Ang ibang mga sundalo sa kampo na ito ay kadalasang walang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang mga taong iyon ay hindi lalapit sa kantin maliban sa oras ng pagkain. Noong nagte-training si Alvin, nag-training din siya mag-isa sa pangangasiwa ni Bernard. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa iba. Sa makatuwid, kahit na siya ay nasa kampong ito ng matagal, sa katunayan, si Alvin ay hindi pamilyar sa iba sa kampo na ito maliban kay Bernard. Naturally, hindi malalaman ng mga taong iyon ang tungkol sa kanyang sitwasyon, lalo pa ang pagkakaroon ni Bill mula sa kanya.
At kahit na ang mga nilalaman ng liham ay pinalaki, mayroon talagang ilang mga katotohanan. Malinaw, dapat malaman ng kabilang partido ang tungkol sa nakaraang insidente. Napakataas ng posibilidad na maging isang tao sa kampo na ito. Ito rin ang pinagtataka ni Alvin. Wala man lang siyang pinaghihinalaan. Sige, huwag ka na mag-isip masyado. Baka kasi sinulat ng isa mong kasama sa kampo. Aksidente nilang nalaman ang relasyon natin, kaya gusto nilang puntahan kita. Nakita ni Bill na nakasimangot pa rin si Alvin at iniisip ang sulat, kaya tinapik niya ito sa balikat at sinabing, dahil ayos ka lang at matagal na tayong hindi nagkikitang magkapatid, dapat tayong lumabas at uminom ng mabuti ngayon. At the same time, we can celebrate your survival. Sabihin mo sa akin ng detalyado kung ano ang nangyayari. Bago pumasok sa hukbo, madalas pumunta sina Alvin at Bill sa mga bar. Kaya naman, bagamat bata pa silang dalawa, wala pang 20 taong gulang, hindi naman maliit ang kanilang alcohol tolerance. Ngayong magkahiwalay na silang pumasok sa kampo at matagal nang hindi nagkita, natural na gusto nilang magkaroon ng magandang pagtitipon. Ang bar ay isang napakaangkop na lugar. Sige, let's go. Matagal na talaga tayong hindi nag-iipon, sabi ni Alvin. Gayunpaman, hindi tuluyang binitawan ni Alvin ang sulat sa kanyang puso. Sinabi ni Bill na ang liham na ito ay maaaring isinulat ng isang kasama sa kampo dahil hindi niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon dito. Gayunpaman, alam ni Alvin na hindi ito maaaring isinulat ng isang kasama sa kampo. Gayunpaman, hindi niya maisip kung sino ang nagsulat nito saglit. Kaya naman, ayaw ni Alvin na ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras dito. Mas mabuting makipagkita muna kay Bill. Tungkol naman sa sulat, dahan-dahan niyang naiisip. Tama, inom tayo hanggang malasing tayo ngayon, masayang sabi ni Bill. Habang papunta rito, nag-alala si Bill kay Alvin. Ngayong nakita niyang maayos na si Alvin, kahit hindi niya maintindihan ang sulat, mas natuwa siya. Sa kanyang opinyon, ang bagay na ito ay isang maling alarma. Hindi ba sulit na ipagdiwang? Si Alvin ay nagpapagaling pa, at ang tanging pinuno niya ay si Bernard. Hanggat inaprubahan ni Bernard ang kanyang pag-alis, ang iba sa kampo ay walang sasabihin. Kung tutuusin, napaka-espesyal ni Bernard. Matapos malaman ang dahilan ng pag-alis ni Alvin, hindi na tumanggi si Bernard. Karaniwan siyang mahigpit kay Alvin sa panahon ng pagsasanay, ngunit wala siyang gaanong mga kinakailangan para kay Alvin sa buhay. Ngayong dumating ang kaibigan ni Alvin mula sa malayo upang bisitahin siya, natural na hindi siya magiging hindi makatwiran. Mag-iingat ka sa paglabas. Hindi pa nahuhuli ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country, at hindi natin alam kung ano ang pakay nila. Mag-ingat at huwag magpapalipas ng gabi sa labas. Paalala ni Bernard kay Alvin. Nakuha mo, monitor. Sabi ni Alvin, ngunit, monitor, marami sa ating mga tao ang naghahanap ng mga taong iyon ngayon. Dapat ay nagtatago sila sa isang lugar sa oras na ito, at huwag maglakas loob na ipakita ang kanilang mga mukha. Bagamat sinang-ayunan ni Alvin si Bernard sa salita, hindi siya masyadong sumang-ayon sa sinabi ng kanyang monitor. Sa kanyang opinyon, ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country ay hindi maglalakas loob na ipakita ang kanilang mga mukha sa oras na ito pagkatapos mabaigo ang kanilang misyon. Siguradong naghihintay sila ng pagkakataong makatakas. Hindi na niya kailangang mag-ingat. Bukod dito, laging nararamdaman ni Alvin na siya ay isang hamak na sundalo. Ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country ay tiyak na pumunta dito para sa isang bagay na mahalaga, o para sa isang taong mahalaga, tulad ni Bernard. Gayunpaman, ang bagay na ito ay tiyak na walang kinalaman sa kanya. Nasugatan lang siya dati dahil sa malas. Hindi kailanman ikinonekta ni Alvin ang bagay na ito sa kanyang sarili. Kung siya ay lumabas bilang isang sundalo, ang mundo ng tao ay hindi magsasapanganib na lumabas. Huwag kang pabaya, Bernard said solemnly, ngayon walang nakakaalam kung ano ang pakay nila. Paano kung ang target nila ay ikaw? Iyon ay malabong. Natawa si Alvin, ang bida lang na tulad ng monitor ang makakaalam na gagawa sila ng aksyon. Mas mabuting mag-ingat, sabi ni Bernard. Halata naman sa puso niya, hindi niya akalain na may kinalaman talaga ang bagay na ito kay Alvin. Sa halip, mas malamang na ito ay nauugnay sa kanyang sarili. Binabalaan niya si Alvin ngayon dahil may malasakit ito sa kanya.
Oo, monitor. Sumaludo si Alvin kay Bernard, saka tumalikod at umalis. Napatingin si Bernard sa likuran ni Alvin at medyo nakaramdam siya ng pagkabalisa. Tapos ay umiling siya sabay ngiti ng pilit. Tinuwanan niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahiyain matapos ang pagiging sundalo ng cookhouse sa loob ng maraming taon. Sa mga araw na ito, nang makatagpo siya ng mga tao mula sa Fiery Wind Country, bulag siyang kinakabahan. Kung mahigit 10 taon na ang nakalipas, kahit na mag-isa siyang pumasok sa kampo ng kaaway, wala siyang kahit katiting na takot. Sa kabilang panig, si Alvin, na nagbakasyon, ay nakipagkita kay Bill at sabay na umalis sa kampo ng militar. Maghahanap sila ng bar para magdiwang. Ulo, labas ang target. Lumabas talaga. Paglabas ni na Alvin at Bill sa kampo ng militar, nagkukwentuhan at nagtatawanan, hindi nila napansin na sa isang bahay sa di kalayuan ay may nakatingin sa kanila na may binocular. Nang makita niya si Alvin, medyo natuwa siya. Nang marinig ang sinabi ng kanyang nasasakupan, mabilis na tumayo si Dwayne at lumapit sa bintana. Hinawakan niya ang binocular sa kamay ng lalaki at tumingin sa direksyon ng kampo ng militar. Sure enough, sa lens, nakita niyang muli ang target ng kanyang misyon. Grabe, lumabas talaga siya. Tuwang-tuwa si Dwayne nang makitang lumabas na talaga si Alvin. Noong una, wala siyang buong tiwala sa paggamit ni Bill para akitin si Alvin. Masasabi lang niya na ito ay isang paraan at pagkakataon. Bagamat may pag-asa, hindi siya lubos na nagtitiwala. Ngayong nakalabas na talaga si Alvin sa kampo ng militar, ibig sabihin ay gumana ang kanilang pamamaraan. Inilabas talaga ni Bill si Alvin. Bagamat hindi isa sa kanila si Bill, sa oras na ito, sa puso ni Dwayne, walang duda na si Bill ay katulad ng kanyang kasama. Head, gagawa na ba tayo ng aksyon? Tanong ng isa niyang subordinate. Huwag kang magmadali. Nakita rin ni Dwayne ang excitement ng kanyang mga subordinate. Lahat naman kasi pumunta dito para kay Alvin. Isang beses na bigo ang nakaraang operasyon at naisip nila na napakaliit ng pagkakataong makumplito ang misyon. Gayunpaman, ngayong nagkaroon na ng pagbabago, natural na napakasaya ng lahat. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng lahat. Sino ba naman ang hindi magseseryoso kung sarili nilang kinabukasan ang pinag-uusapan? Gayunpaman, makatuwiran pa rin si Dwayne sa oras na ito. Pinigilan niya ang lahat at sinabing, malapit pa lang tayo sa kampo ng kalaban. Marami silang tao, tsaka alam mo naman kung gaano kakaye ang mga taong yan. Kung kumilos tayo ngayon, kahit mahuli natin ang target, napakahirap na ilabas siya rito. Namulat ang lahat, totoo nga ang katotohanan. Kalalabas lang ni Alvin sa kampo ng militar. Kung aaksyonan nila ngayon, bagamat may tiwala silang mahuhuli nila si Alvin, malaking problema para sa kanila ang paglalayo sa kanya. Let's go! Susundan muna natin sila at maghihintay ng pagkakataon para kumilos. It's best to stay as far away from this camp as possible. Tuwang-tuwa at proud si Dwayne nang makitang seryoso ang lahat sa kanyang mga sinabi. Ngayon, siya ay higit na katulad ng tunay na pinuno ng pangkat na ito. Oo, narinig naman ng iba ang sinabi ni Dwayne at sabay na tumugon. Bago natapos ang misyon, napagdesisyonan na nilang makinig sa utos ni Dwayne. Ito ay para sa kapakanan ng misyon at sa kanilang sariling kinabukasan. Sa oras na ito, walang magbibiro tungkol sa kanilang kinabukasan. Agad na lumabas ng kwarto ang lahat at sinundan sina Bill at Alvin mula sa malayo. Bilang mga elit ng mga elit sa kani-kanilang tropa, natural na hindi mahina ang kanilang kakayahan sa pag-espiya sa iba. Bukod dito, sina Bill at Elvan ay mga baguhan pa lamang nakakapasok lang sa kampo ng militar hindi pa nagtagal. Kaya naman, hindi nila napansin na tinitiktikan sila ni Dwayne at ng iba pa. Nakita ni Dwayne at ng iba pa na hindi sila napansin ni Bill at Alvin kaya hindi na sila nagmamadali. Sa kasong ito, maaari nilang ipagpatuloy ang pagsunod sa kanila hanggang sa matagpuan nila ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi alam ni Bill at Alvin na sinundan sila mula nang umalis sila sa kampo ng militar. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa tungkol sa mga bagay sa kani-kanilang kampo ng militar. Kabanata 2187. Bago pumasok sa kampo ng militar, hinanggad ni Alvin ang Spaceship Training Unit. Kung tutuusin, pinangarap niyang magkaroon ng sariling spaceship, kaya natural na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa mga spaceship.
Makukuha niya ang mga bagay na ito sa Spaceship Training Unit. Gayunpaman, dahil kay Cohen, hindi siya makapasok sa Spaceship Training Unit ayon sa gusto niya. Bagamat tila walang pakialam si Alvin sa mga oras na iyon, labis pa rin ang panghihinayang at pagkainggit sa matalik niyang kaibigan na pumasok sa Spaceship Training Unit. Ngayong sa wakas ay nakita na niya muli ang kanyang mabuting kaibigan, natural na ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Gusto niyang malaman ng higit pa tungkol sa Spaceship Training Unit. Hindi man siya makapasok sa ganoong unit, tuwang-tuwa pa rin si Alvin nang malaman pa niya ito. Para naman kay Bill, natural na alam niya ang panaginip ng kaibigan. Kaya naman, sinabi niya kay Elvan ang lahat ng nakita at natutunan niya sa hukbo para makadama ng kaginhawaan ng kaibigan. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang ilang kaalaman ng kanyang mabuting kaibigan tungkol sa Spaceship Training Unit, biglang napagtanto ni Alvin na ang kaalaman tungkol sa mga spaceship na natutunan niya kay Bernard ay talagang mas advanced at makatwiran kaysa kay Bill. Hindi simple ang monitor ng klase mo. Nagtatakang sabi ni Bill matapos marinig ang ilan sa kaalaman ng kanyang mabuting kaibigan tungkol sa Spaceship Training Unit. Sa una, naisip ni Bill na ang kaalaman na natutunan niya tungkol sa Spaceship Training Unit ay sapat na. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang ilan sa mga pananaw ni Alvin, bigla niyang napagtanto na siya ay naliwanagan. Maraming sinabi si Alvin na hindi niya narinig noon. Lalo siyang na-curious sa monitor ng klase ni Alvin. Sinabi rin ni Alvin na ang lahat ng kaalaman na alam niya tungkol sa spaceships ay itinuro ng kanyang class monitor. Noong una, hindi sineseryoso ni Bill si Bernard, at hindi rin siya gaanong pinapansin. Tutal, class monitor lang si Bernard sa kusina. Gaano man siya kahanga-hanga, gaano siya kahanga-hanga. Kahit na lagi nang sinasabi ni Alvin na napakaganda ng kanyang monitor sa klase, hindi ito isinasa puso ni Bill. Gayunpaman, matapos malaman ni Alvin ang ilang bagay tungkol sa mga spaceship na hindi niya alam noon, napagtanto ni Bill na talagang minamaliit niya ang monitor ng klase ng matalik niyang kaibigan. Base lang sa kaalaman na alam niya tungkol sa spaceships, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Oo naman, pagmamalaki ni Bill. Iginagalang niya si Bernard. Sa kanyang puso, si Bernard ay hindi lamang ang kanyang monitor sa klase, kundi pati na rin ang kanyang guro. Nang marinig ni Bill ang ganoong pag-uusap ng kanyang kaibigan tungkol sa kanyang guro, natural na tuwang-tuwa si Bill. Hindi ordinaryong tao ang squad leader ko dati. Huwag mong isipin na cookhouse soldier lang siya ngayon. Special Forces soldier siya dati, pagmamalaki ni Bill. Mga espesyal na puwersa, ano ang nangyayari? Paano naging sundalo ang isang espesyal na puwersang sundalo? Nagyayabang ka ba? Sabi ni Bill. Bakit naman ako magyayabang? Nakakamangha talaga ang monitor ng klase ko. Nang marinig na hindi siya pinaniwalaan ng kanyang matalik na kaibigan, agad na hindi nasiyahan si Alvin, at sinabi sa kanya ang tungkol sa magagandang tagumpay ni Bernard. Paano na? Kahanga-hanga, tama. Sila ang nagpabago sa buong sitwasyon ng digmaan. Ngayon, lagi niyang ipinagmamalaki si Bernard. Kapag nakita niyang hinahangaan ng iba si Bernard, matutuwa siya. He's really amazing. Hindi ko akalain na ganito pala ka-extraordinary ang monitor ng klase mo. Hindi nagduda si Bill sa sinabi ng matalik niyang kaibigan, ngunit nagulat siya sa nakaraan ni Bernard. Pero ang galing-galing niya dati. Paano siya naging sundalo ngayon? Nagdududang sabi ni Bill. Hindi sa nagdiscriminate siya sa mga sundalo ng cookhouse, ngunit mayroon talagang malaking agwat sa pagitan ng mga sundalo ng cookhouse at mga sundalo ng special forces. Dapat may dahilan kung bakit naging sundalo ng cookhouse ang isang sundalo ng special forces. Ito ay higit sa lahat dahil ang aking monitor ng klase ay hindi makalampas sa hadlang sa kanyang puso. Sabi ni Alvin sabay buntong hininga. Pakiramdam niya ay nakakaawa rin ito. Malinaw na hindi sinasadya ng mga nakatataas na sisihin si Bernard, ngunit hindi makawala si Bernard sa hadlang sa kanyang puso. Naging sanhi ito ng pagbabago niya mula sa isang mahusay na sundalo ng espesyal na puwersa tungo sa isang sundalo ng cookhouse na nakikitungo sa mga kaldero at kawali araw-araw. Naramdaman ni Alvin na sayang ito dahil maraming tao ang maaaring maging sundalo ng cookhouse, ngunit walang masyadong tao na maaaring maging sundalo ng special forces. Sayang naman. Nararamdaman din ni Bill na nakakaawa ito. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mabuting kaibigan at sinabing,
ang swerte mo talaga na may ganoong klaseng monitor at guro. Marami kang matututunan. Talagang naiinggit si Bill sa kanyang mabuting kaibigan. Bagamat marami siyang matututunan tungkol sa pagsasanay sa spaceship, napagtanto niya na ang kanyang mga instructor ay mas masahol pa kaysa kay Bernard. Tsaka si Alvin lang ang tinuturuan ni Bernard ngayon. Ang ganitong uri ng paggamot ay hindi magagamit sa sinuman. Kung tutuusin, maging instructor man siya pagkatapos niyang magretiro sa Special Forces, siguradong higit sa isang tao ang kanyang ituturo. Kaya naman, sobrang inggit si Bill sa swerte ng kanyang mabuting kaibigan. Noong una, nadama niya na sayang ang kanyang matalik na kaibigan na naging isang sundalo ng cookhouse, ngunit ngayon ay tila ang kanyang mabuting kaibigan ay nakinabang sa isang kalamidad. Talagang nakilala niya ang ganoong klase monitor at guro. Ang ganitong uri ng paggamot ay hindi magagamit sa sinuman. Hindi bababasa, si Bill mismo ay hindi. Kaya naman, hindi naramdaman ni Bill na kawawa ang matalik niyang kaibigan ngayon. Tanging inggit lang ang naramdaman niya. Oo naman, hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi naging mahinhin si Alvin sa harap ng matalik niyang kaibigan. Sa halip, siya ay may mukha ng pagmamalaki. Proud na proud ka sa sarili mo. Inis na sabi ni Bill, nakilala mo talaga ang napakahusay na guro. Dapat ay nasa iyo ang inumin ngayon. Walang problema, sabi ni Alvin. Dahil pumunta si Bill dito para bisitahin siya, dapat siya ang mag-treat ng pagkain na ito. Kung tutuusin, siya ang host. Bukod dito, labis na natouch si Alvin sa pagmamalasakit sa kanya ng kanyang mabuting kaibigan. Sa makatuwid, kahit na walang sinabi si Bill, si Alvin na mismo ang magdadala sa pagkain na ito. Iyon ay mas katulad nito, sabi ni Bill na may kasiyahan. Naglakad ang dalawa hanggang sa pinakamalapit na bar. Hapon na nang dumating si Bill sa kampo ni Alvin. Nagtagal ang dalawa sa kampo. Nang humingi ng leave si Alvin sa kampo, gabi na. Ito ang panahon kung kailan ang negosyo ng bar ay ang pinakamahusay. Natagpuan ng dalawa ang pinakamalapit na bar at dirdiretsong pumasok. Pagkatapos, umupo sila doon at nagsimulang mag-order ng inumin. Tapos, nag-inuman sila habang nagkukwentuhan. Kasabay nito, dahan-dahan nilang iginalaw ang kanilang mga katawan sa musika. Hindi pa naglalasing sina Bill at Alvin simula nang pumasok sila sa kampo. Ngayon ang unang pagkakataon na uminom sila sa ilang sandali. Bukod dito, nag-iinuman sila kasama ang kanilang mabubuting kaibigan. Natural, maganda ang mood nila. Gayunpaman, habang umiinom sila ng buong puso ay biglang nanginig ang katawan ni Alvin. Puno ng gulat at medyo matamlay ang mga mata niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo. Ano bang problema mo? Mabilis na nakakuha ng atensyon ni Bill ang pagiging abnormal ni Alvin. Magkaibigan silang dalawa sa loob ng maraming taon. Kahit na may bakas ng abnormalidad sa ekspresyon ng isa, maaari nilang makita ito. Napatitig si Alvin sa bar na hawak niya. Lumapit siya kay Bill at sinabing hindi tumitingin sa kanya, may ilang tao sa likod natin. Sila ang mga tao mula sa Blazing Wind Country na nakalusot sa ating kampo dati. Napakalambot ng boses ni Alvin na para bang natatakot siyang marinig. Gayunpaman, napakalapit niya kay Bill, kaya natural na narinig ni Bill ang mga salita ng kanyang matalik na kaibigan. Batid niya ang nangyari sa kampo ng matalik niyang kaibigan noon. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang mabuting kaibigan, hindi niya namamalayan na nais niyang lumingon upang tingnan. Gayunpaman, mabilis na pinigilan ni Alvin ang paggalaw ni Bill. Alam ni Alvin kung gaano kalakas ang mga taong iyon. Ayaw niyang malaman ng mga ito na natuklasan niya ang kanilang pag-iral. Sa katunayan, nang sumalakay sina Alvin, Bill, at Dwayne noong gabing iyon, bagamat hindi masyadong maliwanag ang kalangitan, nagawa pa rin ni Alvin na makita ang kanilang mga anyo sa tulong ng mga ilaw sa paligid. Malinaw na maganda ang alaala ni Alvin dahil naalala niya kaagad ang kanilang mga pagpapakita. Marahil ay hindi ito inaasahan ni Dwayne. Sa tingin ni Dwayne, hindi sila nakilala ni Arvin. Sa bagay, sobrang dilim na ng gabing iyon. At saka, konting contact lang nila ni Arvin that time. Pagkatapos nun, umalis na sila. Kaya naman hindi nila akalain na maaalala sila ni Arvin. Gayunpaman, maliwanag na minaliit ni Dwayne at ng iba pa ang alaala ni Alvin. Kahit panandalian lang niya itong nakita ay naalala pa rin sila ni Alvin at tumatak sa kanyang isipan. At ngayon, kahit saglit lang ay nakilala pa rin sila ni Alvin.
Bakit sila nandito? Nagdududa at kinakabahang tanong ni Bill. Hindi masisisi si Bill na kinakabahan siya. Kung tutuusin, kahit na siya ay nag-training ng husto, hindi naman talaga siya lumaban noon. Ang mga tao mula sa Blazing Wind Country ay halatang hindi pumunta dito para magbakasyon. Bukod dito, sa paglalarawan ni Alvin, alam niya kung gaano kalakas ang mga taong iyon. Natural, more or less, kinakabahan siya. Hindi ko rin alam, mahinang sabi ni Alvin. Mahinang sinabi ni Alvin, gayunpaman, makumpirma ko na ang mga taong iyon ay talagang mula sa Fiery Wind Nation. Ang mga tao mula sa Blazing Wind Country at Windy Country ay hindi masyadong naiiba sa hitsura. Gayunpaman, ang mga wika ng dalawang bansa ay ganap na naiiba. Kung hindi alam ng isa na ang kabilang partido ay mula sa ibang bansa at hindi narinig na nagsalita ang kabilang partido, magiging mahirap para sa isang ordinaryong tao na kilalanin ang kabilang partido. Kabanata 2188. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bulong ni Bill kay Alvin. Normal lang ang ekspresyon niya, parang normal lang ang usapan. Sa katunayan, si Bill ay parehong nasa sabik at kinakabahan sa parehong oras. Dapat malaman na ang mga tao sa likod niya ay mga especially iya mula sa Fiery Wind Country. Dati, sa kampo ni Alvin, sila ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ngayon, maraming tao sa hukbo ang nakarinig sa mga taong ito. Narinig din ni Bill na maraming tao sa itaas ang tila galit na galit sa mga taong ito at determinadong mahuli sila. Kung sino man ang makahuli sa kanila, tiyak na ito ay isang malaking merito at ang gantimpala ay tiyak na bukas palad. Bukod dito, maraming tao ang maaalala ang taong ito, na magiging kapaki-pakinabang sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Iba si Bill kay Alvin. Dumating lamang si Alvin sa hukbo upang kumita ng pera, kumain, at matuto ng teknolohiya ng spaceship sa parehong oras. Sa kanyang puso, ayaw niyang manatili sa hukbo magpakailanman. Gayunpaman, iba si Bill. Nais niyang manatili sa hukbo at umunlad. Bukod dito, nais niyang umunlad ng maayos at maging isang Panginoon sa hinaharap. Bagamat ang layuning ito ay tila hindi makatotohanan at mahirap sa ngayon, si Bill mismo ay nagsusumikap na umunlad sa direksyong ito. Sa makatuwid, kung mahuli niya ang mga especially iya mula sa Fiery Wind Nation habang siya ay nasa recruit camp pa, tiyak na ito ay isang malaking tagumpay. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Kaya naman tuwang-tuwa siya. Habang excited, medyo kinakabahan din si Bill. Dahil habang papunta siya rito, nalaman na niya ang nangyari noong gabing iyon mula sa matalik niyang kaibigan. Alam din niya kung gaano kalakas ang mga especially iya mula sa Fiery Wind Nation. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao, ngunit espesyal na puwersa. Sa makatuwid, tiyak na hindi sila madaling harapin. Bukod dito, tiyak na magiging malupit sila. Napakadelikado na humarap sa mga ganitong tao. At saka, dalawa na lang sila ngayon, at pareho silang mga baguhan na kakapasok lang sa hukbo. Sa kabilang banda, halatang nahihigitan sila ng kalaban. Sa ganitong paraan, kung talagang nag-away sila, tiyak na mas delikado. Ano ang dapat nating gawin? Ano pa ang magagawa natin? Ano pa ang gusto mo? Nang makita ni Alvin ang mga especially iya mula sa Blazing Wind Nation, may balak na siyang umalis. Hindi tulad ni Bill, hindi pa nakikita ni Bill ang mga especially iyang iyon mula sa Fiery Wind Country, kaya hindi niya alam kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, nakita na sila ni Arvin noon, at nakaaway pa nga sila ng 2 beses. Natural, alam niya kung gaano sila kalakas. Masasabing kung hindi siya nagpigil kanina ay hindi niya makakasama si Bill dito. Dati, nakakatakas siya dahil nasa sarili niyang kampo, kasama ang kanyang mga kasama at pinuno ng kanyang squad. Kaya naman hindi nagtagumpay ang mga especially iya mula sa Blazing Wind Nation. Pero ngayon, siya lang at si Bill, itong 2 baguhan. Gaano kaya sila kapaki-pakinabang? Bukod dito, magkaiba ang mga ideya nina Alvin at Bill. Desidido si Bill na magbigay ng kontribusyon at magkaroon ng magandang kinabukasan, habang si Alvin naman ay gustong iligtas ang sarili niyang buhay. Noon pa man ay nararamdaman ni Alvin na isa lamang siyang ordinaryong sundalo, at ang mga taong iyon mula sa Blazing Wind Nation ay tiyak na wala dito para sa kanya. Ngayong hindi niya suot ang uniforme niyang pangmilitar, kahit makita siya ng mga iyon ay baka hindi na siya makilala. Pero paano kung
Paano kung makilala nila siya? Ano ang dapat niyang gawin? Isa lang ang buhay niya, at ayaw niyang manatili rito. Bakit hindi siya umalis? Manatili dito at maghintay sa kamatayan. Huwag. Nang makita ni Bill na aalis na ang kanyang kaibigan, agad niya itong hinayla pabalik at nag-aalalang sinabi, na sa harapan natin ang napakalaking kontribusyon. Hindi ba't nakakaawa kung umalis ng ganoon lang? Malaki ang kontribusyon, ngunit kailangan nating mabuhay upang makuha ito. Sabi ni Alvin, alam mo ba kung gaano kalakas ang mga taong iyon? Alam ko, masasabing tayong dalawa ay hindi sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Kung alam nila ang ating pagkakakilanlan, sa tingin mo kaya pa ba tayong umalis ng buhay? Panipi, ang kayamanan ay nagmumula sa panganib. Sabi ni Bill na may ningning sa mga mata. Obviously, hindi siya natakot sa mga sinabi ni Bill. I can't give up such a contribution in front of me. Ang ganyang opportunity ay hindi dumadating madalas. Itong mga to ay halatang hindi ordinaryong tao, at malaki na ang nagawa nila. Balita ko gusto silang mahuli ng mga nakatataas. Hindi mo ba naisip na malaking kontribusyon kung mahuhuli natin sila? Tungkol sa panganib, upang makakuha ng ganoong kalaking kontribusyon, kailangan nating makipagsapalaran. Panipi, I advise you to wake up, patuloy ni Alvin. Napaka makapangyarihan ng mga taong iyon. Mas malakas sila sa atin at mas maraming tao kaysa sa atin. Paano natin sila masusupo? Mas mahalaga ang buhay natin. Hanggat tayo ay nabubuhay, magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon upang magbigay ng kontribusyon sa hinaharap. Hindi na kailangang kumuha ng ganoong panganib ngayon. Panipi, we are definitely not their match in a head-on battle, seryosong sabi ni Bill. Seryosong sabi ni Bill. Pagkatapos, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya, gayunpaman, kung gagamit tayo ng ilang mga trick, hindi imposible na magtagumpay. Laging alam ni Alvin na maraming pakulo si Bill. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Sa pagkakataong ito, buhay nila ang nakataya. Kaya naman, nadama ni Alvin na hindi gagana ang mga panlilinlang ni Bill. Anong magagawa mo? Sabi ni Alvin. Handa siyang makinig sa mga ideya ni Bill at pagkatapos ay pabulaanan siya. Sa kabilang side naman ay nakahanap ng mauupuan si Dwayne at ang iba pa. Hindi naman kalayuan nila Bill at Alvin at parang nag-iinuman. Gayunpaman, nanatili silang nakatingin kina Bill at Alvin mula sa gilid ng kanilang mga mata. Siyempre, nagkataon lang si Bill. Ang pangunahing target nila ay si Alvin. Boss, gagawa na ba tayo ng move? Naiinip na tanong ng isang miyembro. Medyo malayo ang layo nila sa kampo ng militar. Bukod dito, hindi nila napansin na may ibang tropa na sumusunod sa kanila sa daan. Kaya naman ngayon lang nila kinailangan na harapin sina Alvin at Bill. Masasabing walang sinuman sa pangkat ni Dwayne ang magkakaroon ng anumang problemang haharapin sa dalawang bagong recruit na ito. Sa makatuwid, nadama ng lahat na ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay sa pagkakataong ito. Ang misyon sa oras na ito ay napakahalaga, at sila ay nasa teritoryo ng kaaway. Siyempre, gusto nilang matapos ang misyon sa lalong madaling panahon at umalis sa lugar na ito. Bawat minutong nanatili sila rito ay isa pang minuto ng panganib. Kung hindi ito kinakailangan, walang gustong kumuha ng panganib na ito. Maghintay ng kaunti, uminom si Dwayne ng isang subo ng alak. Parang bumagay sa panlasa niya ang alak. Nagpakita siya ng nasisiyahang ekspresyon. Siyempre, dahil din sa gusto niyang tapusin ang misyon. Teka, isang miyembro ang hindi nasiyahan. Bagamat nagpasya silang makinig sa mga utos ni Dwayne bago kumpletuhin ang misyon, hindi sila nasisiyahan na gusto pa rin ni Dwayne na maghintay kung oras na para kumilos. Itong dalawang baguhan lang, wala kang kailangang gawin. I can deal with them myself, sabi ng miyembro. Maliwanag na hindi niya sineseryoso sina Bill at Alvin. Sa katunayan, walang sinuman sa pangkat na ito ang nagseryoso kina Alvin at Bill. Wala silang lakas na pinahahalagahan nila sa lahat. Bagamat nawalan sila ng miyembro dahil kay Alvin, ito ay dahil sa masyadong pabaya ang miyembrong iyon at hindi inaasahan na may tinatagong trumpo si Alvin. Halatang walang mag-iisip na mas malakas si Alvin kaysa sa miyembrong iyon. Sa kanilang opinyon, sina Alvin at Bill ay karne na sa kanilang chopping board. Maaari nilang kainin ang mga ito kahit kailan nila gusto. Sabi ko maghintay ng kaunti.
Kumunot ang noo ni Dwayne. Ito ay maliwanag na siya ay hindi nasiyahan sa rebuttal ng miyembro na ito. Nasaan ang aking prestihiyo? How dare na hindi niya ako seseryosohin? Sobra na ito. Leader, I think so too. There's no need to wait anymore. Ang dami na nating tao. Bakit tayo matatakot sa dalawang baguhan? Tumanggo naman ang isa pang miyembro. Ito ay maliwanag na ito ay hindi lamang ang unang miyembro ng koponan na hindi kinuha ang mga salita ni Dwayne sa puso. Sa katunayan, bagamat sinuportahan ng ibang mga miyembro ng koponan ang mga salita ni Dwayne, hindi ito nangangahulugan na sila ay tunay na kumbinsido sa kanya. Ito ay isang pansamantalang kompromiso lamang para sa kapakanan ng pagkumpleto ng misyon. At ngayon, malapit nang matapos ang misyon. Natural, hindi na muling sineryoso ng mga taong ito si Dwayne. Siyempre, walang dapat ikatakot itong dalawang baguhan. Nakita rin ni Dwayne ang mga iniisip nila. Kahit galit siya, wala siyang magandang solusyon. Ang mga taong ito ay pawang mapagmataas na tao. Kahit na napasuko niya ang mga ito, marami siyang matatanggap na tulong sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi mahina. Gayunpaman, ang pagsupil sa kanila ay tiyak na hindi isang bagay na magagawa sa maikling panahon. Kinailangan itong gawin ng dahan-dahan. At kung natapos man ang misyon na ito, gaano man sila ka-arrogant, dapat nilang maunawaan na malaki ang naging papel nila sa misyong ito. Sila ay dapat na higit pa o mas mababa sa kanila ng isang pabor. Tungkol naman sa iba, dahan-dahan lang nilang maiisip ito sa hinaharap. Kaya naman, naramdaman din ni Dwayne na hindi ngayon ang oras para makipagtalo. Ito ay maliwanag na ang misyon ay mas mahalaga. Hindi niyo ba napansin na bukod sa dalawang baguhan ay may iilan pang sundalo sa bar na ito? Tanong ni Dwayne. Nang marinig ng iba ang sinabi ni Dwayne ay bahagya silang natigilan. Pagkatapos, sinimulan nilang lakihan ang mga tao sa paligid nila. Hindi nagtagal, may natuklasan silang kakaiba. Bagamat ang mga tao sa bar na ito ay nakasuot ng mga casual na damit, at wala ni isa sa kanila ang nakasuot ng uniforme ng militar, nakaramdam pa rin sila ng ibang aura mula sa mga taong ito. Ang ganitong uri ng aura ay hindi lilito sa mga ordinaryong tao. Tanging ang mga elite na sundalo sa kampo ng militar ang magkakaroon ng ganitong uri ng aura. At ang mga taong ito ay mga elite ng kani-kanilang mga koponan, kaya hindi sila maaaring maging mas pamilyar sa ganitong uri ng aura. Kahit na ang mga taong ito ay maaaring mas mahina kaysa sa kanila, tiyak na sila ay mula sa hukbo. Kabanata 2189. Simula nang pumasok sila sa bar, sina Elvin at Bill ang pinapansin ng mga miyembro ng Dawn Squad. Kung tutuusin, ito ay may kaugnayan sa tagumpay o kabiguan ng kanilang misyon at kanilang kinabukasan. Ito ay talagang mahalaga, kaya naman, hindi maiwasang maakit ni Elvin ang kanilang atensyon. Pagpasok nila kanina, sumulyap lang sila sa mga tao sa bar. Wala naman silang nakitang kakaibang tao kaya hindi na nila ito pinansin. Hindi nila sila pinagmamasdan ng seryoso tulad ng ginawa ni Dwayne. Kaya naman, hindi nila napansin kanina ang mga sundalong nakakasual na damit. Gayunpaman, pagkatapos ng paalala ni Dwayne, nakilala nila ang mga taong iyon. Maaaring hindi maramdaman ng mga ordinaryong tao ang aura ng mga taong iyon, ngunit nararamdaman nila ito. Bagamat nagkasundo sila kanina, sigurado na silang siguradong hindi ordinaryong tao ang mga taong iyon. Kung iisipin, dapat ang mga taong iyon ay kapareho nina Elvin at Bill. Lahat sila ay mula sa hukbo at nag-apply ng leave o lumabas para uminom. Bagamat ang bar na ito ay medyo malayo sa kampo kung saan naroon si Elvin, maaari itong ituring na pinakamalapit na bar. Hindi kakaiba para sa mga sundalong nakasuot ng casual na damit na lumitaw dito. Matapos matuklasan ang presensya ng mga sundalong nakasuot ng simpleng damit, medyo napahiya ang mga miyembro ng pangkat ni Dwayne. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na nadiskubre nila ang presensya ng mga sundalong ito ng maaga at hindi na kailangan ng paalala ni Dwayne. Gayunpaman, tila medyo naiinip sila ngayon at hindi ito napansin hanggang sa paalala ni Dwayne. Ito ang nagpahiya sa mga taong ito. Napakahusay nagtago ng mga yon. Nahanap ko lang sila pagkatapos ko silang pagmasdan ng matagal, walang pakialam na sabi ni Dwayne, mahinang sabi ni Dwayne. Alam niya ang iniisip ng mga taong iyon. Kaya naman, sinubukan niyang bigyan sila ng paraan. Sure enough,
After hearing Dwayne's words, ang iba naman ay tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Sabi ng isa sa kanila, tama ka. Ang galing talaga magtago ng mga yan. Pero, ikaw pa rin ang pinakamagaling, leader. Nagtago sila, pero nahanap mo pa rin sila. Tama na, ang iba ay nag-echo. Sa ganitong paraan, hindi lang nila pinuri si Dwayne, kundi binigyan din nila ng paraan ang kanilang mga sarili. Nakakatawa si Dwayne, pero hindi niya ipinakita sa mukha niya. We have to be careful and conceal our aura. Hindi naman siguro nila in-expect na lalabas tayo dito, kaya hindi nila pinansin ang paligid nila. We can't expose ourselves. Naiintindihan mo, leader. Nagmamadaling tumango ang iba at sinabing, this time, hindi na kasing mayabang ang tono nila noon. Siyempre, naiintindihan din ni Dwayne na lalabas pa rin ang mga taong ito para pabulaanan siya kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Bago niya sila tuluyang mapasuko, maaaring mangyari ito anumang oras. Mabilis na itinago ng mga miyembro ng Dawn Squad ang kanilang mga aura para mas magmukha silang ordinaryong tao. Hindi naman mali ang sinabi ni Dwayne kanina. Siguradong hindi inaasahan ng mga sundalong iyon na maglalakas loob silang magpakita rito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa kampo. Ang grupo ni Dwayne na lumalabas dito ay simpleng nanliligaw kay kamatayan. Higit pa rito, ang mga taong iyon ay nasa bakasyon sa simula. Lumabas sila para maglaro, natural, hindi masyadong tensyonado ang kanilang mga ugat. Dahil dito, hindi nila napansin ang sitwasyon sa kanilang paligid. Hindi nila nadiskubre kaagad ang pagkakaroon ni Dwayne at ng iba pa. Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isa sa mga miyembro ng team. Sandali lang, sabi ni Dwayne, nandito yung dalawang tao para uminom. Tiyak na aalis sila mamaya. Once na umalis na sila sa bar, we'll make our move. When the time comes, we'll move fast and not alarm too many people. Tumango naman ang iba. Kung tutuusin, kung talagang lumipat sila dito, siguradong maaalarma nila ang mga tao sa bar. Kung tutuusin, si Bill at Alvin ay hindi na lang uupo at maghihintay na mahuli. Sa oras na iyon, ang mga sundalo na nakasuot ng sibilyan ay gagawa din ng kanilang paglipat. Sa kasong iyon, ang mga bagay ay magiging mas mahirap, na hindi ang gusto nilang makita. Magiging mas maginhawang gawin ang kanilang paglipat pagkatapos nilang umalis sa bar, at hindi sila mag-aalarma ng masyadong maraming tao. Kapag nagtagumpay sila, agad silang lumikas. Hindi magiging madali para sa mga tao ng Fen Country na mahuli sila kahit na gusto nila. Ngayon, iinom lang tayo ng maayos. Nakangiting sabi ni Dwayne, but, we can't get drunk. Boss, minamaliit mo ako. This little bit of alcohol is nothing. Hindi ako maglalasing kahit 3 araw at 3 gabi akong uminom dito. Pagmamalaki ng isa sa mga miyembro ng team. Ito ay maliwanag na siya ay may mataas na tolerance para sa alak. Kung sa bagay, mataas ang tolerance ng mga sundalo sa kampo ng militar sa alak. Sa kabilang banda, ang lahat sa pangkat na ito, kabilang si Dwayne, ay may mataas na tolerance sa alkohol. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sila pinayagan ni Dwayne na uminom. Uminom man sila ng isang buong gabi, hindi sila maglalasing at hindi ito makakaapekto sa kanilang pagtupad sa kanilang misyon. At sa oras ng pag-inom na ito, magagamit niya ang pagkakataong ito para makipagtali sa mga tao, kaya bakit hindi? Sunod-sunod na uminom sina Dwayne at ang iba habang pinapansin ang galaw nina Alvin at Bill. Nang makitang normal ang kanilang kilos, hindi sila naghinala. Katulad ng hindi inakala ng mga sundalong iyon na lilito ang grupo ni Dwayne dito, hindi rin akalain ng grupo ni Dwayne na si Bill at Alvin na tila nag-iinuman ay nag-uusap talaga kung paano sila mahuhuli. Sa simula pa lang, wala na silang pakialam sa dalawang tao. Anong mga ideya ang mayroon ka? Tumingin si Alvin kay Bill at nagtanong. Nakalimutan mo na ba kung nasaan tayo? Sabi ni Bill na may pagmamalaki ng ngiti. Isang bar. Anong meron? Sabi ni Alvin. Hindi niya pa rin maintindihan ang ibig sabihin ni Bill. Alvin, mabait kong kaibigan, binaygo mo talaga ako. Nagkunwaring bumantong hininga si Bill. Speak your mind. I don't have time to watch you act, sabi ni Alvin. Bagamat nakainom na si Dwayne at ang iba pa at walang balak sumama kaya malamang hindi nila siya nakilala, hindi pa rin komportable si Alvin. Sa mga taong naroon,
Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso at nais na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sina Alvin at Bill ay itinuturing na mga baguhan. Makikilala ni Dwayne at ng iba pa ang mga sundalong nakasuot ng casual na damit batay sa kanilang mga aura, ngunit hindi yun magagawa ni Bill at Alvin. Sa makatuwid, hindi nila alam ang tungkol sa pagkakaroon ng mga sundalo at naisip na sila lamang ang mga sundalo dito. Kung alam nila ang tungkol sa pagkakaroon ng mga sundalo, hindi magiging ganoon ka-confident si Alvin. Okay, magsasalita ako. Alam din ni Bill na hindi ito ang oras para magpakitang gilas, kaya seryoso niyang sinabi, dapat alam nating dalawa kung anong klaseng lugar ang isang bar. Kung tutuusin, masasabi nating matagal na tayong nasa bar. Dapat alam mo kung anong klaseng mga bagay ang makikita natin dito, di ba? Ang ibig mong sabihin, tila may naisip si Alvin matapos marinig ang mga sinabi ni Bill, at unti-unting nagningning ang kanyang mga mata. Medicine. Hindi mahirap hanapin yung mga nakaka-disconscious, nakakakatulog, at nakaka-hallucinate pa sa lugar na ganito, diretsyong sabi ni Bill. Lubusang nagningning ang mga mata ni Alvin. Sa katunayan, sila ni Bill ay matagal nang nasa mga bar at nakita na nila ang iba't ibang madilim na bahagi ng mga bar. Kaya naman, alam ni Alvin na ang mga sinabi ni Bill ay makikita sa mga bar. Hindi bababasa, maraming mga bar ang nagkaroon ng mga ito. Marami na silang nakitang mga bagay at alam kung sino ang may hawak nito. Maaari nilang mahanap ang taong nagbebenta sa kanila. At sa mga gamot na iyon, makakaisip sila ng paraan para inumin ito ng mga tao sa Blazing Wind Country. Kung gayon, hindi magiging problema ang lahat. Not to mention na wala pang 10 sila ngayon, kahit doble pa ang dami nila, kaya pa rin nilang talunin. Ano sa tingin mo? Ginagawa mo ba o hindi? Tumingin si Bill kay Alvin at nagtanong. Sinulyapan ni Alvin si Dwayne at ang iba pa mula sa gilid ng kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, gawin mo. Siyempre, gusto ni Alvin na labanan at pabagsakin si Dwayne at ang iba pa. Ito ay hindi para sa anumang mga merito, ngunit para lamang sa kanyang sarili. Kamakailan lamang ay natalo siya sa mga kamay ng mga taong ito. Nabaril ang magkabilang paa niya. Buti na lang, maswerte siya. Ang mga bala na iyon ay hindi sumakit sa kanyang mga buto, at ang paggamot ay napapanahon. Kaya naman mabilis siyang naka-recover nang hindi nag-iiwan ng anumang sekwele. Kung hindi, makikita ni Bill si Alvin na naka-wheelchair o nakahiga sa sickbed, na nagiging lumpo. Kaya naman, sa puso ni Alvin, labis niyang kinasusuklaman ang mga especially iyang ito mula sa Fiery Wind Country. Natural, gusto niyang maghayganti. Dati, naisipan niyang umalis dahil mas marami sila ni Bill. Kung maghayganti sila, nililigawan nila si kamatayan. Mas mabuting bumalik at ipaalam sa mga tao sa kampo. Ngayong may pagkakataong maghayganti, natural na hindi ito isusuko ni Alvin. Bagamat mas ligtas na bumalik at ipaalam sa mga tao sa kampo, sino ang nakakaalam kung kailan aalis ang mga taong ito? Kung umalis sila sa kalagitnaan, hindi nila sila mababantayan. Sa huli, tanging pag-alis na lang nila ang natatanaw nila. Sa makatuwid, natural na nais ni Alvin na umasa sa kanyang sarili at kay Bill upang malutas ang problemang ito. Ayaw niyang makitang ligtas na umalis ang mga taong ito. Kaya naman, nagpasya si Alvin na gawin ito sa huli. Okay, tuwang-tuwa si Bill nang marinig ang sinabi ni Alvin. Ngayon, tayong magkakapatid ay magsanib puwersa at papatayin ang mga tiktik na ito ng Fiery Wind Country. Gumawa ng isang mahusay na kontribusyon at ma-promote at yumaman. Panipi, malinaw na pinahahalagahan ni Bill ang kontribusyong ito. Pagkatapos, noon ay nagsimula na silang dalawa na gumalaw. Naglibot sila sa bar. Ang kanilang layunin ay natural na hanapin ang taong nagbebenta ng gamot. Para sa gayong tao, makikilala nila siya sa isang sulyap. Pagkaalis ni Alvin sa upuan niya ay bahagyang gumalaw si Dwayne at ang iba pa. Gayunpaman, nang makitang hindi umalis ng bar si Alvin at hindi man lang umalis sa kanilang paningin, sinenyasan ni Dwayne ang iba na maupo at huwag padalos-dalos. Kabanata 2190. Bagamat hindi sinunod ni Dwayne at ng iba pa si Bill at Alvin ng malapitan, hindi sila iniiwan ng kanilang mga mata. Nang makitang tila walang balak si Alvin na lumabas ng bar ay gumaan ang pakiramdam nila at nagpatuloy sa pag-inom. Natagpuan siya. Hindi nagtagal, natagpuan ni Alvin ang hinahanap nila sa bar.
Ang kabilang partido ay mukhang napaka-ordinaryo, walang pinagkaiba sa isang ordinaryong customer. Gayunpaman, alam nina Alvin at Bill, na matagal nang nasa bar, na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong customer. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, matagumpay na nakuha ni Elvan ang gusto niya sa taong iyon. Nakuha mo. Sa sandaling ito, lumapit si Bill sa tabi ni Alvin at mahinang nagtanong. Sa sandaling ito, maraming tao sa paligid nila. Bagamat hindi nila sila ganap na maharangan, gumanap sila ng isang tiyak na papel sa pagdudulot ng mababang tingin sa kanila ng mga tao mula sa bansang nagliliyab ng hangin. Pagkatapos ng lahat, binili nila ang mga bagay na iyon upang harapin ang mga tao mula sa bansang nagliliyab na hangin. Kung may napansin silang hindi kapani-paniwala, napakahirap para sa kanila na kumilos. Malinaw na naiintindihan ito ni Elvan. Nang makabili siya ng gamot ay napakatago ng mga galaw niya. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga taong bumili ng gamot sa lugar na ito ay magiging ganito ang ugali. Walang hinala ang nagbenta ng gamot kay Elvan at nakipagtulungan pa sa mga galaw ni Elvan. Dahil dito, kahit pinagmamasdan ni Dwayne at ng iba pa si Elvan ay hindi nila napansin ang maliliit na galaw nito. Tingnan mo, iminuwestro ni Alvin kay Bill ang bagay na nasa kamay niya. Nang makita ni Bill ang bagay na iyon ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring maging mas pamilyar sa bagay na ito. Bagamat hindi pa niya ito ginamit noon, nakita niya ito ng higit sa isang beses. Susunod, dapat tayong mag-isip ng paraan para mapainom sila sa bagay na ito, sabi ni Alvin kay Bill. Hayaan mo na ako, sabi ni Bill, noong kanina ko pa hinahanap ang bagay na ito, hindi ko mahanap. Sa halip, nakipag-chat ako sa bartender dito saglit. Hahanapin ko siya ngayon at ilalagay ko ang bagay na ito sa alak para sa mga taga Blazing Wind Country kapag hindi niya pinapansin. Basta inumin nila ito, lahat ay malulutas. Karaniwang mahusay si Bill sa pakikitungo sa ibang tao. Nang magdesisyon siyang idroga ang mga tao mula sa bansang nagliliyab na hangin, naisip na niya ang pagkakataong ito. Kaya naman, noong hinahanap niya ang nagbenta ng gamot, sinadya rin niyang magkaroon ng magandang relasyon sa bartender. Bagamat hindi sa lawak na tutulungan siya ng bartender na makitungo sa mga tao mula sa bansang nagliliyab ng hangin, posible pa rin na makahanap ng pagkakataon na gawin iyon. Matapos marinig ang sinabi ni Bill, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ito ay talagang isang magandang ideya. Sinabi niya, sasama ako sa iyo. Kausapin mo siya mamaya, at hahanap ako ng pagkakataon para idroga sila. Okay, sagot ni Bill. Siguradong mas convenient para sa dalawa na magkatrabaho. Kaya, hinanap muli ng dalawa ang bartender. Sa oras na ito, nagkataon lang na naglabas ng ilang baso ng alak ang bartender. Nagmamadaling pumunta si Bill at binati, "Hey, my friend, are you busy?" "Oo, ihahatid ko ang mga bisita sa mesa 38. Nang makita ng bartender si Bill, ngumiti ito. Nang marinig ni Bill at Alvin ang kanyang mga salita, tuwang-tuwa sina Bill at Alvin, dahil ang mga tao mula sa Blazing Wind Nation ay nagkataong nakaupo sa table number 38. Sa madaling salita, ang alak sa kamay ng bartender ay para sa mga taong iyon. "Hey, my friend, I realized that I hit it off with you," sabi ni Bill habang inakbayan ang balikat ng bartender. Kasabay nito ay bahagyang umikot ang katawan niya na nakaharang sa tingin ng bartender sa alak na nasa kamay niya. At si Alvin at Bill ay nagkaroon ng tacit understanding. Nang yakapin ni Bill ang bartender, kumilos siya. Binuksan niya ang bote ng alak sa kamay ng bartender at nilagay ang gamot na binili niya lang. Dapat malaman na ang taong nagbenta ng gamot ngayon ay nagsabi na ang epekto ng gamot na ito ay napakalakas. Ang kaunti lang ay sapat na para mapatamba ang isang elepante. Kung ito ay para sa mga tao, kailangan lamang ng isang maliit na halaga. Gayunpaman, wala nang pakialam si Alvin ngayon. Ibinuhos niya ang lahat ng gamot na binili niya sa alak na nasa kamay ng bartender. Pagkatapos, mabilis niyang isinara muli ang bote at bumalik sa dati niyang estado na parang walang nangyari. Matapos gawin ni Alvin ang lahat ng ito, tiningnan niya si Bill. Naintindihan naman ni Bill at sinabi niya sa bartender, "Hoy, kuya, bumalik ka na sa trabaho mo. Kapag tapos ka na, uminom tayo ng mabuti. It's my treat." Okay. Sa oras na ito, medyo nalito ang bartender sa sinabi ni Bill.
Buti na lang at hindi niya nakalimutan na nagtatrabaho pa siya at may hawak na alak na ibibigay sa mga bisita. Mabilis niyang inalis ang pagkakatali ni Bill at dinala ang tray kay Dwayne at sa iba pa. Tapos na. Pagkaalis ng bartender, sabi ni Bill kay Alvin. Mayabang na tumango si Alvin at sinabing, "Let's wait for the show." Sana ang mga especially iyan na iyon mula sa Fiery Wind Nation ay walang napansin, sabi ni Bill. Hindi naman dapat. Ngayon ko lang sila sinasadya, ani Alvin. Nang ay droga niya ang alak, hindi lang niya iniiwasan ang bartender, kundi pati na rin ang mga especially iya mula sa Fiery Wind Nation. Hindi nila nakita ang kanyang mga kilos. "Let's go and have drink," sabi ni Bill kay Alvin. Ginawa nila ang kanilang makakaya. Ngayon, maaari na lamang nilang maghintay dito para sa resulta. "Okay," sabi ni Alvin. Sa katunayan, pareho nilang iniisip ang bagay na ito sa kanilang mga puso. Paano pa kaya ang mood nilang uminom ngayon? Kaya lang kung hindi sila uminom dito, parang sobrang weird. Hindi naman pwedeng tumayo lang silang dalawa dito at walang magawa. Ang mga aksyon ni na Alvin at Bill ay nasa ilalim ng pagbabantay ni Dwayne at ng iba pa. Gayunpaman, dahil sa anggulo, hindi nila makita ang mga kilos ni Alvin. Nakita lang nila si Alvin at Bill na kausap ang bartender. Kung ano ang sinabi nila, hindi nila narinig. Gayunpaman, hindi naghinala si Dwayne at ang iba pa. Tsaka wala naman silang balak humakbang. Ayos lang basta hindi makatakas si Alvin sa kanilang paningin. Pagkatapos noon ay nakita nilang bumalik sa kanilang orihinal na pwesto sina Alvin at Bill at umupo para uminom tulad ng dati. Lalong gamaan ang loob ni Dwayne at ng iba pa. Sa sandaling ito, ang bartender na nakikipag-chat kay Bill ay naghain ng alak kay Dwayne at sa iba pa. Isa-isa niyang nilapag sa tray ang alak na nilagyan ng gamot ni Alvin. Siyempre, hindi alam ng iilang naruroon na nadroga ang alak. "Ano ang pinag-usapan ng taong iyon sa iyo?" Biglang tanong ni Dwayne nang isa-isang ibaba ng bartender ang alak. Ano, customer, kinakausap mo ba ako?" Hindi inaasahan ng bartender na biglang magsasalita si Dwayne. Tsaka parang may tinatanong siya. Medyo hindi siya sigurado saglit. Tama na, naglabas ng pera si Dwayne at inilagay sa harap ng bartender. Sinabi niya muli, "Ano ang sinabi ng taong iyon sa iyo? Magkakilala ba kayo?" Panipi. Nagliwanag ang mga mata ng bartender nang makita ang perang inilabas ni Dwayne. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang pera ay maaaring katumbas ng 1 linggong halaga ng kanyang sweldo. Natural na naantig siya. Kaya naman, kinuha ng bartender ang pera at sinabing, "Customer, ang binata ba ang tinutukoy mo?" Pagkasabi niya nun ay napatingin ang bartender sa direksyon ni Bill. Tumango si Dwayne at hindi na umimik. "I don't know that customer. That customer insisted to chat with me just now because we felt like old friends at first sight. Gusto niya akong i-treat ng inumin pagkalabas ko sa trabaho," sabi ng bartender. "Yun lang?" tanong ni Dwayne. "Iyon lang," sabi ng bartender. Marahil ay natakot siya na hindi siya paniwalaan ni Dwayne, kaya idinagdag niya, "I promise." Tumingin si Dwayne sa mga mata ng bartender. Batay sa kanyang karanasan, masasabi niyang hindi nagsisinungaling ang bartender. Hindi siya naniniwala na ang isang ordinaryong bartender ay maaaring diin ang kanyang mga mata. Kaya naman, sigurado siya sa kanyang paghatol. "Sige, pwede ka nang umalis," sabi ni Dwayne. "Customer, please enjoy your meal. I hope you have a good time," magalang na sabi ng bartender. Magalang na sabi ng bartender. Mas gumagalang pa ang tono niya kaysa kanina. "Kung may kailangan ka, mahahanap mo ako." Natural na gusto ng bartender na magkaroon ng magandang relasyon sa gayong mapagbigay na tao. Paano kung maaari siyang kumita ng karagdagang pera? Walang sinabi si Dwayne. Tak namang umalis ang bartender. "Boss, may hinala ka ba?" Pagkaalis ng bartender, nagtanong ang isang miyembro ng team. "Baka nag-o-overthink ako," sabi ni Dwayne. Malinaw, hindi niya itinanggi ang mga salita ng miyembro ng koponan. "Boss, nag-o-overthink ka kasi masyado kang nag-aalala sa misyong ito." Nagpatuloy ang miyembro ng koponan na iyon, "Ano ang dapat ipag-alala tungkol sa 2 rookie recruit na iyon? Matagal na namin silang sinusundan, ngunit hindi namin sila natuklasan. Anong uri ng mga trick ang maaari nilang laruin? Sa aking palagay, malamang nalasing si Bill na iyon at basta na lang tinawag na kapatid ang isang tao." Panipi.
Bagamat walang sinabi ang ibang miyembro ng team, malamang na pareho sila ng iniisip sa kanya. Sa lahat ng oras na ito ay sinusundan nila sina Bill at Alvin. Kung talagang may kakayahan silang dalawa, matagal na nilang natuklasan ang mga ito. Sa bandang huli, wala namang ipinakitang abnormalidad ang dalawa. Nagpatuloy lang sila sa inuman at walang pinagkaiba sa mga ordinaryong bisita. Halatang hindi pa nadidiscover ng dalawa ang kanilang pag-iral hanggang ngayon, kaya mas imposibleng magkaroon sila ng ibang ideya. Naramdaman din ni Dwayne na nag-o-overthink ito. Parehong rookie recruit sina Bill at Alvin. Ilang salita lang ang sinabi niya sa bartender at naghinala na siya. Ito ay talagang hindi kailangan. Kung normal lang na misyon, hindi siya magiging ganito. Sa huli, ito ay dahil sa sobrang pagpapahalaga niya sa misyong ito. Sige, inom, sabi ni Dwayne.